Ang Devil Emperor. Credit to the author. E657 hanggang 66. Ang mga pangalan po na nandito ay galing sa mga name generator. Kung meron man pagkakatulad sa mga pangalan ng tao o lugar at pangyayari, ito ay tunay na hindi sinasadya. Umalangaw-ngaw sa pandinig ng lahat sa arena ang determinadong boses ni Ethan na pumupuno sa kanila ng pananabik at inaasahan. Lalo na ang mga kinatawan ng bansa. Ang 9 na sekta sa kanlurang lupain ay natigil sa kani-kanilang mga ranggo sa loob ng libu-libong taon. Naging malabo ang lahat. Kailan nga ba ang huling pagkakataon na sinubukan ng isang underdog na sumuntok ng higit sa kanyang katayuan? Ngayon, nasasaksihan nila ang kasaysayang nabubuo. Lahat ay tuwang-tuwa at sabik sa isang magandang palabas. Alam na ng mga koponan mula sa bawat sekta na darating ito at nanunood ng may pananabik. Tanging si Owen lamang ang sumeryoso, nakatitig kay Ethan na parang isa siyang kasuklam-suklam na tao sa mundong ito. Isang maliit na demon scheming sect na tulad mo ang nang-ahas na hamanin ang iyong mga nakatataas. Humph, pagbabayaran mo ito. Tandaan mo ang sinasabi ko. Humarap kina Shan Kong at Lin Kong, tumango si Owen at nagbigay ng senadorya sa kanila. Sa totoo lang, nayanig sila ng pangkat ng demon scheming sect sa isang mabuting dahilan. Dahil 6 ang nasa ethereal stage, ang kanilang panig ay tanging siya at ang kambal lamang. Sa madaling salita, bukod sa kanya, sa 2 patong na ethereal stage, at sa magkapatid, sa 3 patong na ethereal stage, ang iba pang 7 disipulo sa radiant stage ay halos hindi makapagpakita ng hamon. Sila lang 3 ang kayang lumaban at manalo. Kaya bakit kahit na sina Yunfeng at ang pangalawang batang Panginoong si Han lamang ang tanging 2 eksperto sa ethereal stage sa Demon Soul Sect, mas mataas pa rin sila sa ranggo. Ang kanilang kabuoang lakas ang siyang gumawa ng malaking pagkakaiba. Ang pag-asa na mapanatili ang kanilang pangalan ay nakasalalay ng buo kina Shan Kong at Lin Kong sa pakikitungo sa 6 na eksperto sa ethereal stage. Dahil dito, ang pagtama ng una at malakas upang pahinain ang moral ng kaaway ay isang nasubok na taktika sa paglipas ng mga panahon. Malamig na kumislap ang mga mata ng magkapatid na Kong habang nakatuon ang kanilang mga mata kay Ethan. Tumaas ang kilay ni Ethan. Pinagtatawanan sila ng kanyang mga iniisip. Halatang-halata na ako ang target nila. Umiling siya at bumaantong hininga. Ang kamangmangan ay tunay na kaligayahan. Dahil nagpa siya ang demon scheming sect na humamon, pakisuyong pumasok sa Somero Dimension. Una, ang demon scheming sect na nasa 3 sekta sa ibaba laban sa Heaven Trailing Sect na nasa 3 sekta sa gitna sa isang labanan ng pangkat. Note ni Master, ang Somero ang sentro ng lahat ng pisikal, metapisikal, at espiritual na universo ng kosmolohiyang Budista. Sumigaw ang hukom sa mga tao. Pagkatapos, 2 pamilyar na figure ang lumitaw sa entablado. Sila ay walang iba kundi ang mga matatandang nagpapanggap na mga bantay ng Double Dragon Manor. Mabilis na ginalaw ng kanilang mga kamay ang mga kilos, at kasabay ng isang malakas na pagsabog, itinaas nila ang kanilang mga kamay. Ang espasyo sa harap ay umalog na parang kurtinang malapit ang iyangat. Habang nagkakaroon ng anyo ang mga alon, hinawakan ng 2 matanda ang tila mga tahi at hinayla gamit ang kanilang buong lakas hanggang sa lumabas ang mga ugat sa kanilang mga braso. Langit-ngit. Nahati ang espasyo kasabay ng isang malakas na tunog na nagbunyag ng isang bagong mundo. Ang tanawin ay nagpakita ng isang kahangahangang lambak na may mataas at kahangahangang bundok sa likuran nito, na natatakpan ng isang lantian at magandang kagubatan. Ang mga hangganan ng mundong ito ay napakalawak na hindi mo man lang makita ang mga gilid. Ang ganitong kalaking lawak ay madaling makapaglalaman ng isang labanan laban sa daan-daang libo na hukbo, hindi lamang sa isang maliit na 20 tao. Bumalik ang hukom sa mga tagapakinig at sinabi, ang mga disipulo ng 2 sekta ang papasok. Malaya kayong lumaban hanggat gusto ninyo. Tumango si Ethan at siya ang unang naglakad pasulong, ngunit may isang taong sumanghal ng may pang-uuyam bago siya pumasok sa harang. Hahaha, ang ganda naman ng mundo. Sigurado akong ito ang unang beses mong makakakita nito dahil hindi ka pa nakakaranas ng team battle. Pero huwag mo nang isipin ang pagtatago sa malawak na mundong ito. Maraming beses na kaming nakapunta rito. Mas kilala namin ito kaysa sa iyo. Natatawang sabi ni Owen kay Ethan. Nanunuya si Ethan, nakuha mo agad ang mga salita mula sa bibig ko. Hindi naman sa kung magtatago ka, may mababago.
Kakailanganin lang ng kaunting panahon. Ngayon ko lang naisip. Hindi ko na matindaan kung kailan ako huling naglaro ng pusa at daga. Dapat kong i-enjoy ang sandaling ito, hahaha. Tingnan natin kung sino ang makikipaglaro sa kung sino rito. Si Owen na lang ang dapat magsalita. Pero ang mga nakakaalam ng tunay na lakas ni Ethan ay tiningnan siyang parang isang tanga. Sabi ko, sa palagay ko ay hindi pa ako nakakita ng taong ganito kabilis at kasabik mamatay. Mahirap siguro ang buhay para sa kanya. Umiling si Ethan na may mapangot siyang ngiti habang papasok sa mundo. Tumawa ang kanyang grupo at sumunod agad. Binigyan ni Owen ng hudyat ang kambal na Kong, at tumango ang dalawa. Sinugod nila ang harang, na sinundan din ng iba pa nilang kasama. Di nagtagal, lahat ay sumali sa laban, nag-iwan ng isang kupas na imahe mula sa loob upang ipaalam sa mga manunood kung paano ito umusad. Whoosh! Si Ethan ang unang lumitaw sa isang maliit na lambak, kasama ang mga disipulo ng Demon Scheming Sect sa likuran niya, nakatitig sa kanya. Ang espiritual na enerhiya sa lambak na ito ay makapal, 10 beses na mas mahusay kaysa sa Double Dragon Manor. Ang paglinang dito ay parang paraiso. Ang Double Dragon Manor ang pinakamalakas na sekta sa mga lupain sa kanluran na may ganitong kagandang lugar. Gayunpaman, tinaas ni Ethan ang isang kilay habang lumilingon sa paligid ng may kuryosidad. Masyadong makapal ang espiritual na enerhiya. Walang paraan para magawa ito ng isang simpleng spiritual gathering array. Mukhang may mga kristal sa mundo rito. Siguro. Kumunat ang noo ni Ethan. Sa isang madilim na sulok ng mundong ito, nakatitig si Septimus ng may kumukurap na tingin. Whoosh! Bigla, habang natigilan ang pangkat ng Demon Scheming Sect sa mundong nakapaligid sa kanila, 2 pamilyar na lalaki ang lumitaw sa harap. Sila ay sina Shan Kong at Lin Kong. Pero patuloy lang sila sa pagsalakay kay Ethan, na nagtaas lang ng kilay. Hindi sila umatake, dumaan lang sila sa kanya at lumapit sa 6 na eksperto sa ethereal stage. Anino ng bundok at kagubatan, ang bundok. Ungol ni Shan Kong. Note ni Master, Shan katumbas literal na bundok. Pagkatapos niya, ang kanyang katawan ay nagliwanag sa isang makalupang dilaw na liwanag, ang kanyang lakas ay labis na umaagos kasabay nito na parang itinutulak niya ang kalangitan. Ang iba ay napakurap at umiyak, nagmadaling lumaban sa kambal na umaatake sa anyo ng pinagsamang palad. Sa isang iglap, ang malakas na atake ng 6 na eksperto sa ethereal stage ay gamulong sa kambal na parang isang malaking bato. Kumislap ang mga mata ni Lin Kong, at gumawa siya ng isang senadoryos. Anino ng bundok at kagubatan, ang kagubatan. Note ni Master, Lin katumbaslit. Kagubatan. Isang berdeng imahe ang nabuo, na parang kurtina ang bumabalot sa dalawa, simula sa isang berdeng liwanag na kumakalat sa paligid. Sakto sa oras para salubungin ang atake ng 6. Ngunit sa halip na sumulong sa berdeng imahe, lalo lamang itong humina habang gumagalaw at umiikot ang kurtina, na nagpapawalang bisa sa momentum ng mga pag-atake. Pagkatapos, kasabay ng isang pagtalbog, sinipan nito pabalik ang 6 na hampas ng palad sa mga umaatake. Kasabay nito, ang matayog na dilaw na kapangyarihan ay sumanib din dito. Sa isang iglap, isang prismatikong atake na may di kapanipaniwalang lakas ang dumating sa 6 na tao. Nabigla sila sa atake at nagkalat na parang mga bowling pin, hanggang sa layong 100 metro. Nakapit ang mga mata, halos hindi makapaniwala ang 6 sa nangyari. Labis silang namangha kung paano na itaboy ng 2 eksperto sa ethereal stage ang 6 pang iba. Bagamat mukhang nagtatagal ang magkabilang panig sa pag-atake ngayon lang, nangyari ang lahat sa isang kisap mata. Sa madaling salita, sa isang galaw lang, natalo ang 6 ng 2 taong may parehong cultivation gaya ng 3 sa kanila. Maging ang mga manunood sa labas ay nagulat sa pangyayaring ito. Tunay ngang kahanga-hanga ang pinagsamang pag-atake ng kambal. Nasa kalamangan sila laban sa 6 na kalaban. Tanging ang Sword God Sect at Demon Soul Sect na lumaban sa kanila ang nakakaintindi kung gaano kadelikado ang dalawa. Hinding-hindi sila kayang labanan ng isang karaniwang eksperto sa ethereal stage. Kaya nilang labanan ang hanggang 10 kalaban. Sa madaling salita, kahit na sa mga single, makakakuha sila ng 4 na puntos, ang kanilang buong potensyal ay walang limitasyon sa isang team battle. Ang paghamon ng Demon Scheming Sect sa Heaven Trailing Sect sa isang team battle ay parang pagpasok sa kanilang domain.
Pinagsasama ng mountain and forest shadow ang realidad at ilusyon, nagpapalipat-lipat sa pagitan ng puwersa at kakayahang umangkop. Kasing lakas ito ng isang walang humpay na pagsalakay, dinudurog ang anumang nasa landas nito, at kasing flexible ng isang rumaragasang agos na tinatangay sila palayo. Ang dalawa ay bumubuo ng isang tunay na pambihirang koponan. Habang nakatingin sa screen, pumikit si Welten at ngumiti. Noong nakalaban natin ang dalawa, tila natagalan din tayo bago manalo. Tiyan siyang, gaano katagal sa tingin mo ang matatagal bago sila matalo ng matandang kaibigan mo? Tinanong ni Welten si Troy, na sandaling nag-isip bago umiling. Si Ethan ay isang halimaw, may kakaibang talento at sumusulong sa hindi maisip na bilis. Matagal ko na siyang hindi nakikita, kaya hindi ko masabi kung gaano na siya kalakas ngayon. 15 minuto lang. Ginulat si Welten ng boses. Paglingon niya, nakita niya si Yunfeng ng Demon Soul Sect na nakataas ang kilay. Natawa si Welten. Kapatid, maaari mo bang ibahagi ang iyong nalalaman? Wala naman talaga itong halaga. Nalabanan na natin sina Ethan at ang kambal na Kong dati. At kahit natalo tayo sa parehong pagkakataon, alam natin kung sino ang tunay na Panginoon sa kanila. Huminga ng malalim si Yunfeng. Ginamit ni na Shan Kong at Lin Kong ang kahit 70% ng kanilang kapangyarihan noong nilabanan nila tayo, habang si Ethan ay wala pang 1/4, marahil ay 1/5 lamang. Bawat galaw niya ay casual ngunit napakasalimuot. Kung ikukumpara natin, ang kambal ay parang lawa habang si Ethan naman ay parang dagat. Hindi natin maisip kung sino man sa mga disipulo rito ang makakapagpagawa sa kanya ng lahat. Kung gayon ay sisiguraduhin kong babantayan kong mabuti. Kung hindi ako nagkakamali, ang pag-atake ni na Shan Kong at Lin Kong sa 6 na eksperto sa ethereal stage ay isang kasinungalingan habang ang kanilang tunay na target ay siya. Totoo ang sinabi ng kapatid na ito. Nagningning ang mga mata ni Welten na parang alam na alam niya ang lahat. At totoo nga, matapos mabigla ang 6, tumalikod ang kambal at hinabol si Ethan. 658. Nako, ako pala ang hinahabol nila, di ba? Gusto muna nilang asikasuhin ang mga nakakainis na langaw bago nila ako hulihin, hahaha. Sa kabila ng paglapit ng dalawa sa kanya na may bahid ng pagpatay sa kanilang mga mata, sinagot pa rin ni Ethan ang kanilang mabangis na mga titig gamit ang isang bahagyang ngiti. Para sa mga manonood, ito na ang sandaling pinakahihintay nilang lahat. Sabik din sina Welten at Yunfeng na makita kung paano ilalagay ni Ethan ang matitigas at madaling pakisamahang kambal sa kanilang lugar. Whoosh! Ilang beses silang tumakbo paikat at lumapit kay Ethan habang naghahalo-halo ang kanilang mga kamay. Anino ng bundok at kagubatan, ang dumudurog na bundok. Boom! Kasabay ng sigaw ni Shan Kong, isang dilaw na ilaw ang tumama kay Ethan na parang isang nagngangalit na toro. Ang ganitong mapanirang kapangyarihan ay sapat na upang durugan kahit ang katawan ng isang eksperto sa ethereal stage. Anino ng bundok at kagubatan, ang kumakalat na kagubatan. Habang lumalaganap at dumadaloy ang berdeng ilaw, kumislap ang mga mata ni Lin Kong, ang kanyang mga kamay ay nagsenyas habang sinusundan ang kanyang kapatid upang patayin si Ethan. Nanginig ang noo ni Welten. Talagang paranoid ang dalawa sa pagiging maingat nila kay Ethan. Iba ang atakeng ginagamit nila kumpara sa 6. Nang harapin ang 6 na eksperto sa ethereal stage, ginamit ni Shan Kong ang kapangyarihan upang pabago-baguhin ang momentum ng atake ng 6 habang ginamit ni Lin Kong ang oras upang iimbak ang atake gaya ng nakita natin. Kaya ang mga atake ng 6 na palad ay ginabaya lahat sa ilalim ng berdeng alon, at bumaling pabalik sa mga umaatake. Kaya sa katotohanan, ang 6 ay hindi natalo sa kapangyarihan ng dalawa kundi sa kanilang sarili. Tumanggaw si Yunfeng, pero sa pagkakataong ito, nagpalit sila ng taktika. Si Shan Kong ay naging mas malakas, parang lindol, habang si Lin Kong ay umiwas sa pag-iwas sa mga atake para sa pagkalat. Kung lalabanan sila ni Ethan ng may lakas, ang kanyang atake ay magiging walang silbi, at maililipat palayo sa kanila. Ang kombinasyong ito ay tunay na isang mahusay na timpla ng lakas at kakayahang umangkop, na sumasaklaw sa atake at depensa. Ngumiti si Welten at tumanggo, isa talaga itong nakakainis na taktika, pero alam mo ba kung bakit nila ito naisip ang gamitin? Takot. Dahil may hangganan ang pag-iimbak ng kapangyarihan. Dahil hindi nila nakita ang atake ni Ethan, kahit papaano ay narinig nila ito.
Kaya kung ang kapangyarihan ay talagang napakalaki, walang paraan si Lin Kong para pigilan ito, kaya't nadurog sila. Para masigurong hindi iyon mangyayari, pinili niyang umiwas, pagsusuri ni Yun Feng. Ngumisi si Welten at tumango, tama ka. Kahit gaano pa kagaling ang kanilang mga kasanayan, kahit sila ay hindi kayang labanan ang walang humpay na puwersa. Depende yun sa suntok ni Ethan at kung gaano ito kalakas. Matitiis ba niya ang brutal na atake ni Shan Kong matapos ang pag-iwas ni Lin Kong? Siya nga pala, nakita mo na ang suntok ni Ethan, kaya ano ang masasabi mo tungkol dito? Tingnan mo mismo. Bumalik sa pelikula ang magkapatid na Han. Made mo. Nagkibit-balikat si Welten at patuloy na pinanood ang mga pangyayari. Sina Shan Kong at Lin Kong ay nasa harapan mismo ni Ethan. Ilang segundo na lang ay saysubog na siya ng makapangyarihang dilaw na kapangyarihan, ngunit walang ginagawa si Ethan, nakatayo lang doon. Nasa bingit na ng kanilang mga upuan ang mga manunood para sa kung ano ang mangyayari kay Ethan. Maglalaho ba rito at ngayon ang alamat ng pinakamadilim na kabayo sa kasaysayan? Ngumisi ang kambal na Kong. Alam ko na, puro salita lang ang punk noon pa man. Wala siyang kwenta. Malapit na natin siyang abutan, malapit na nating agawin ang buhay niya, pero wala siyang ginagawa. Pinatutunayan nito na pinalaki lang ang mga chismis. Takot na takot siya o hindi man lang makapag-react. Hindi siya eksperto. Sinong eksperto ang hahayaang mapadpad lang sa isang sulok? Habang nagtatawanan ang dalawa dahil sa pagkakaroon nito sa bag, isang mahinang ugong ang narinig, at sa di malamang dahilan ay nanginig ang kanilang mga anit. Nagsimulang magkahiwa-hiwalay ang mundo sa layong 100 metro sa paligid ni Ethan dahil sa mga high-frequency na vibrations. Malapit nang umatake ang dilaw na atake ni Shan Kong. Isang sayang ang naglaho at nauwi sa wala pagkaraan ng ilang sandali. Kasabay nito, ang berdeng kurtina ni Lin Kong ay nagsimulang magkaroon ng mga itim na linya, na parang sapot ng gagamba na dumaan dito bago ito gumuho. Nanginig ang mga mata ng dalawa, at nadurog ang kanilang mga puso. Agad silang napaatras, gulat at namangha sa hindi pa rin gumagalaw na si Ethan. Pinanood nila ang pagguho ng iba pa nilang mga atake sa harap ng kanilang mga mata. Bago pa man sila makalabas sa 100 metrong saklaw, naglaho na ito. Bukod dito, dalawang panaghoy ng sakit ang tumusok sa kalangitan ng sa sandaling iyon, nabigo ang kanilang mga atake. Isang sandali na rin silang huli para makaalis sa lugar. Isang kamay mula sa bawat isa sa kanila ang naputol sa napakabilis na bilis bago sila tuluyang naglaho. Ang natira na lang ay dugong tumutulo mula sa mga tuod ng kahoy, isang patunay sa kapangyarihan ng mga panginginig ng boses. Ano ba yon? Habang pinapanood kung paano nadurog ang lahat ng nasa loob ng 100 metro ni Ethan, napanganga ang mga manunood sa palabas. Si Welten at ang mga kasama ay napanganga pa. Maging ang mga mata ng Exalted Double Dragons ay napakurap sa pagkamangha. Ano ba talaga itong kahangahangang martial art na ito? Hindi ka panipaniwala. Kumislap ang kanang mata ni Ethan na may 4 na gininto ang halo, at ang kanyang bibig ay sumilay sa isang mapangutyang ngiti, ika-4 na yugto ng Divine Eye of the Void, Absolute Domain, Space Crusher. Nagkatinginan ang kambal, at tumigas ang kanilang mga titig. Kakaiba ang pagtitimpi ni Ethan. Sino ba siya? Hindi lang ito tungkol sa lakas. Paano niya nalaman ang ganitong kahangahangang mga kasanayan? Hindi napapansin ang kanilang halatang pagkagulat, ipinikit ni Ethan ang isang mata at pinigilan ang pag-atake. Sumili ang malapad at maliwanag ng ngiti sa kanyang bibig habang diretsyong lumalapit sa dalawa. Naisip ng kambal na tumakas. Ang kaliwang kamay ni Ethan ay naging kuko ng dragon habang hinahabol nito si Lin Kong habang ang kanang mata nito ay kumikislap ng gininto ang kulay ng 2 beses na may Void Annihilation, tinutukan si Shan Kong. Nakaramdam ng lamig si Lin Kong sa kanyang gulugod. Hindi lang siya ang sinasabi ng mga chismis, mas nakakatakot pa siya. Wala silang kahit anong pagkakataon. Kahit medyo huli na para magsisi, nabulunan lang sila dahil mas marami silang nakagat kaysa sa kaya nilang nguyain. Dahil sa kawalan ng magawa, walang ibang nagawa si Lin Kong kundi ang lumaban, habang sumisigaw ng anino ng bundok at kagubatan, ang kumakalat na kagubatan. Isa pang alon ang dumaan mula kay Lin Kong na may berdeng kulay.
Ikalawang galaw ni Wraith Style, Ghostly Dragon Claw. Ngumisi si Ethan at agad itong sinunggaban. Gayunpaman, ang kapangyarihan ng Ghostly Dragon Claw ay naglaho kasabay ng pag-alon ng alon. Nakakatuwa naman. Ngumiti si Ethan at hinayaan ang lilang kidlat na dumaan sa kuko. Habang dumadaan ang lilang kidlat, ang malakas na kuko nito ay lalong lumakas. Pagbagsak. Kasabay ng isang malakas na kalabog, ang berdeng ilaw sa paligid ng katawan ni Ling Kong ay nawasak, kasama ang mahinang katawan ni Ling Kong. Nagkalat ang dugo kahit saan, at pumupula ang dugo nang dumampi ito sa lupa. Ang kuko ni Ethan ay naging isang tao na naliligo sa dugo at mga lamang loob. Napasinghap at napaiyak ang mga manunood. Naningkit ang mga mata ni Lazaro, nagalit sa paglitaw ng lilang kidlat. Tama ako, kung tutuusin. Iyon ay. Muling humakbang si Ethan gamit ang isa at lumapit kay Shan Kong. Habang pinapanood ang kanyang kapatid na nagiging pataba, labis na natakot si Shan Kong. Ngunit kahit tumakbo siya, makakatakas kaya siya sa mga tulad ni Ethan. Nang makitang nakaharap sa kanya si Ethan, wala siyang ibang magawa kundi itaya ang lahat. Anino ng bundok at kagubatan, ang dumudurog na bundok. Boom! Itinulak niya ang dalawang palad niya habang sumisigaw. Kasabay ng isang malakas na dagindong, ang dilaw na kapangyarihan ay gamulong pasulong, parang isang bundok na may 1,000 metro ang taas, diretso kay Ethan. Ang ganitong suntok ay maaaring maging sanhi ng pagkadurog ng katawan ng kahit sino. Nakakalungkot na hindi siya basta-basta nakikipag-ugnayan sa kung sino-sino. Sa harap ni Ethan at ng kanyang soaring killing arm na kilala sa buong mundo dahil sa walang kapantay na lakas, para na rin siyang umatake gamit ang isang palito. Nahati ang bibig ni Ethan sa isang nakakainis na ngiti. Kumislap ang kanang kamay niya habang sumusuntok. Boom! Ang nakakayanig na tunog ay nagmula sa sagradong braso ni Ethan na tumatama sa dilaw na kapangyarihan tulad ng pagbagsak ng metatiyog na alon sa isang kastilyong buhangin. Dinurog nito ito hanggang sa maging maliliit na tipak ng liwanag. Ang sumunod na nangyari ay isang walang humpay na unos na humampa sa katawan ni Shan Kong. Nawala ang kanyang anyo at napalitan ng isang pulang ulap na nagpaula ng makakapal na pulang patak na naging mga pulang sapa. Malinaw sa lahat na ito ang miserableng wakas. 659. Napanganga ang dating tuwang-tuwa ng mga manunood. Sa dami ng nakakita sa gawa ni Ethan sa unang pagkakataon, hanggang ngayon ay nagtataka pa rin sila kung paano nagkaroon ng ganitong halimaw. Ang kapangyarihan niya ay kakaiba. Lahat ay nagpapatunay sa lakas ng kambal noong nakaraang pagkakataon. Hindi sila mas mababa kaysa sa antas ng mga disipulo ng nakatataas na 3 sekta na napatunayang isang tinak sa tagiliran ng marami sa mga disipulo ng gitnang 3 sekta. Ngunit ang matatapang at matatalinong henyong ito ay natalo ni Ethan sa pinakamagaan na paraan at sa pinakakakilakilabot na paraan. Nanginginig ang lahat sa kanilang mga upuan dahil sa ipinakita ni Ethan. Kahit ang mga nakasaksi sa suntok ni Ethan ay kinakabahan pa rin. Ang suntok na iyon ay hindi sinasadya at pabago-bago, samantalang sa laban na ito, ang mga suntok ay ginawa ng may layunin at determinasyon. Ang patuloy na pagpapakita ng nakakagulat na martial arts ay nag-iwan sa mga tao ng labis na tuwa. Sa tuwing nakikita ko siya, pakiramdam ko ay isa siyang bagong tao, isang bagong kasuklam-suklam. Inilalagay ko ang lahat ng aking pagsisikap sa paglilinang sa mga nakaraang taon sa kahihiyan. Kahit nalabanan ko siya, hindi ko pa rin siya matatalo. Umiling si Troy at bumantong hininga. Kumunat ang noo ni Welton. Tiyan siyang, ano ba ang kinakain ng kaibigan mo para humantong sa ganito? Hindi siya makatao. At ikaw, Yunfeng, hindi ba't sinabi mong aabutin siya ng 15 minuto laban sa kambal? Halos wala siyang natanggap kahit isang segundo. Paano ko malalaman? Inikat ni Yunfeng ang kanyang mga mata, sabi ko na nga ba nakakatakot siya. Sigurado akong hindi pa niya kayang ibigay ang huling suntok. Hindi ko lang maisip kung saan matatapos ang lahat ng kanyang lakas. Paano naman papayagan ang isang kakaibang tulad niya sa Double Dragon Gathering? Paano natin makakalaban iyon? Tiningnan siya ni Welton at mariing tumango bilang pagsaayon. Pagkatapos ay lumungkot ang kanyang mukha habang mapait na nagsasalita dahil sa pag-iyak ko ng malakas. May tiwala akong marami sa mga plano ko na harapin ang Demon Scheming Sect ay gagana.
Pero paano naman gagana ang sino man sa kanila kung mayroon silang ganoong kakatwang tao? Humph! Ang kamangmangan ay kaligayahan. Ang tinatawag na kumpiyansa ay walang iba kundi bulag na pananampalataya. Pangungutya ni Yunfeng. Tumingin ng masama si Welten, pagkatapos ay bumaantong hininga. Mas malala ang pinagdaanan ng iba. Akala ng elder ng Heaven Trailing Sect ay mapupunta pa rin sa kanila ang challenge match laban sa Demon Scheming Sect. Pero ngayon, ang tagumpay na ang huling nasa isip niya. Mapapatay na ang kanyang koponan. Ang lambak na iyon ay parang isang impyerno, puno ng isang tiyak at nalalapit na panganib na hihila sa lahat, si Ethan. At ang mas malala pa, ang kanilang pinuno na si Owen ay walang kaalam-alam tungkol dito. At iyon ang katotohanan. Sa mundong iyon, binalaan na ni Owen ang kambal na hanapin si Ethan mula pa sa simula kaysa kunin ang mga natira mula sa Demon Scheming Sect. Gayunpaman, tapos na ang laban. Ang makapangyarihang batang Panginoong ito na si Ren at ang isa pang disipulo ay hindi rin nakatanggap ng anumang mensahe, isang patunay kung gaano kaikli ang laban. Labis na nag-aalala si Elder Chi na ang batang Panginoon ay matigas pa ring naninindigan sa kanyang paniniwala na ang kalaban ay nagyayabang lamang. Pagpapakamatay yan. Parang maiiyak si Elder Chi, gulong-gulo ang puso niya. Totoo ang mga chismis, kung hindi man nabigong makamit ang kanyang kapangyarihan. Ang Punk ay isang nakakatakot na pag-iral. Huminga ng malalim si Xander at bumaantong hininga, nauuna pa sa kanya ang reputasyon niya. Si Ethan ay namumukod tangi. Maaaring hindi marami sa mga nasa Superior 3 sects ang makakalaban ng kambal, pero ang lalaking ito ay walang ginawang kakaiba. Wala ka pang nakikita. Hintayin mong maging tunay na ganid siya. Doon mo makikita ang kapangyarihan niya. Naalala ni Moyan ang kanyang kaawa-awang karanasan at bumaantong hininga, hindi pa nga natin nakikita ang kaluluwa niya. Sumigaw si Xander, kaluluwa. Nasa Radiant Stage na siya at nabuo na ang kanyang kaluluwa. Naku naman, paano niya makikipaglaban sa isang Ethereal Stage expert kung wala naman siyang nabuong kaluluwa? Naisip ko na mayroon siyang kayamanan sa pagtatanggol ng kaluluwa. Iyon at ang kanyang napakalakas na katawan ang nakatulong sa kanya na manalo. Kahit papaano, ganoon pa rin ang hitsura nito hanggang ngayon. Pero kung mayroon siyang nabuo na kaluluwa, mabigat ang mukha ni Xander. Sumulyap si Moyan at bumaantong hininga, narito ang isang balita para sa iyo. Hindi lang siya may soul form, kundi isa rin itong hindi kapani-paniwalang bagay. Paano mo nalaman? Nakita mo ba? Tiningnan siya ni Xander ng matalim. Tumanggaw siya, saka umiling, ang ibig kong sabihin ay, parang nakita ko naman at hindi. Noong mga oras na iyon, bahagya niya lang itong binitawan. Pero sapat na iyon para muntik na akong kitilin ng buhay. Kung hindi dahil sa babaeng kayakap niya na pumihil sa kanya, wala ako rito at kinakausap ka. Nakalaban mo siya at natalo ka. Napabuntong hininga si Xander. Alam niya kung gaano kalakas si Moyan, kahit hindi siya mas magaling sa kanya, syempre, pero isa siyang tunay na eksperto sa kanlurang lupain. Kahit sino pa ang pinakamagaling na henyo sa kanlurang lupain ay kayang talunin siya, walang problema, pero ibang usapan na ang pagpapaalis sa kanya sa buhay niya. Ang ekspertong ito ang muntik ng mapatay ng kapangyarihan ni Ethan. Sa anong antas ba talaga ang lalaking ito? Gulat na binalingan ni Xander si Lazaro. Kapatid na lalaki, ang lakas talaga ng kalaban mo. Siyempre naman. Paano pa niya ako mapapantayin? Tuwang-tuwa nang umiti si Lazaro, sabi ko na nga ba, wala ni isa sa inyo ang karapat-dapat na lumaban sa kanya maliban sa akin. Dahil tayo ay nakatadhana ng magkaribal, hihihi. Tinitigan siya ni Xander ng matagal, pagkatapos ay tumango. Samantala, tinapos ni Ethan ang pagharap sa dalawang langaw at nagsimulang tumingin sa paligid ng may mapanlinlang na ngiti. Kumaibot ang mga mata ni Ethan at sumugod. Kinagat niya ang isang palumpong at dinampot ang isang piraso ng berdeng halaman, ang kaluluwa ni Lincoln. Muling kumislap ang kanang mata ni Ethan bilang gininto ang kulay, at nawala ang maliit na butil. Pagkatapos ay nawala siyang muli, lumitaw sa mataas na sanga ng puno. Hinaplos niya ang kanyang kamay at sa pagkakataong ito ay nakahuli ng isang dilaw na butil. Kaluluwa iyon ni Shan Kong. Sa huling paglaho, bumalik si Ethan sa kanyang dating pwesto, ngunit sa pagkakataong ito ay may mas nakakairitang ngiti sa kanyang mga labi habang sinasabi niya sa dalawang maliit na butil ng dugo na hawak niya.
Sige, tumakbo ka. Akala mo ba hindi kita nakitang tumatakas habang dinudurog ang iyong mga katawan? At ikaw, Shan Kong, ano ba ang ginagawa mo dyan sa ilalim ng puwitan ng ibon? Gusto mo bang maging isang sisiw sa susunod mong buhay? Tumawa ng malakas ang mga disipulo ng Demon Scheming Sect. Nanginginig sa takot ang dalawang kaluluwa. Maling tao ang napili mo para kalabanan ngayon. Hinamon mo si Stuart Kinestone at nakuha mo ang gusto mo. Hahaha, tinapik ni Luke Kane ang dalawang kaluluwa at kinutya sila. Sumabay sa tawa ang iba. Nahiya ang kambal na Kong, sumisigaw sa galit. Sinira ninyo ang mga katawan namin, at ngayon ay nang-ahas kayong patayin kami. Kami ay mula sa Heaven Trailing Sect, ang pinuno ng 3 sektang tagapag-alaga ng Titans. Ulo mo. Kapag sinipa ka namin pababa, kami ang magiging ulo. Hahaha, hinablot ni Ethan ang dalawa at pinagsusuntok sila ng malakas na halos makakita sila ng mga bituin. Mas lalong lumakas ang tawa ng iba ngayon. Kasabay ng mga kislap ng liwanag, pumasok sa entablado si Owen at ang kanyang grupo. Nang makita ang pangkat ng Demon Scheming Sect na tumatawa at nagbibiro, lumingalinga si Owen sa paligid, nagtataka. Nasaan sina Shan Kong at Lin Kong? Ipinadala ba sila sa ibang lugar? Ang plano ay habulin si Ethan para mabigla ito pagdating nila. Pero ngayon, wala na sila, at nasayang ang pagkakataon. Tungkol naman sa pagkatalo ng dalawang pinag-uusapan, hindi iyon sumagi sa isip niya. Hindi siya yung tipo ng taong mahilig sa mga ganitong kalokohan. Nagawa nilang dalawa na maging mahirap laban sa lahat ng iba pang sekta sa gitnang 3 grupo, kaya paano sila matatapos sa isang iglap? Pero ang malupit na katotohanan ay hindi niya maintindihan ang nasa harap niya. Kailangan lang niyang makipag-agawan sa maling tao. Iniisip mo ba na dapat ay sinugod na nila ako noong dumating sila rito? Pang-uuyam ni Ethan. Nanginig ang noo ni Owen, at hindi makapaniwalang tumingin kay Ethan. Paano niya nalaman yun? Ngumisi si Ethan na parang nabasa niya ang nasa isip nito, saka umiling habang iniunat ang mga palad na hawak ang 2 piraso ng mumo. Dahil ngayon lang nila ginawa iyon. Sayang at natalo sila, hahaha. Sumipsip si Ethan, at sa ilalim ng gulat na mga mata ni Owen, pinanood niya ang dalawa habang umiiyak ng tuluyan at nagkalat sa ere. Mula ngayon, nagbago na ang pinuno ng 3 sekta ng tagapag-alaga ng Titans. Napakurap si Ethan. Tumawa sina Chanlong at ang iba pa sa likuran niya, nagmamadaling lumapit sa koponan ni Owen ng may pangungutya at pang-iinsulto. Mula ngayon, ang unang sekta ng tagapag-alaga ng Titans ay mag-aabang na. 660. Napakurap-kurap si Owen habang nanginginig sa takot. Namangha siya, at lahat ng kanyang pagkakaintindi, na sina Shan Kong at Lin Kong ay sumugod sa isang kalaban ngunit tuluyan na lamang silang napigilan ng kalaban. Ang ganitong pagpapakita ay nagpahina sa kanya. At dahil wala ng pag-asa, wala nang naiwan kundi takot nang tumingin siya kay Ethan. Hindi niya nakitang kumilos si Ethan, pero sapat na ito para mailabas sa makapal niyang bungo na totoo pala ang mga chismis kaya siya napatay. Isa siyang halimaw na hindi ko kayang pakialaman. Nakakahiya at nagawa na niya ito. Gayunpaman, mayroon siyang mas maraming kasalukuyan at seryosong bagay na dapat alalahanin, tulad ng patuloy na papalapit na si Chanlong at ang kanyang mga kaibigan na may malamig na ngiti. Ngayon, kahit wala ang tulong ni Ethan, ang 6 na ethereal stage expert laban sa nag-iisang ethereal stage expert na nasa panig niya, siya, at ang mga sumpama na radiant stage expert, walang magagawa ang iba para pigilan ang takot na nararamdaman nilang lahat. Pinagpapawisan ng husto si Owen, napanganga siya, at naiyak. Tiningnan ng kanyang mga kasamahan sa koponan ang kanilang batang Panginoon ng may nagmamakaawang mga titig. Kahit alam nilang nasa parehong sitwasyon din nila ang kanilang batang Panginoon. Papalapit sa kanila si Chanlong nang may mabangis na ngiti, pinipitik ang mga daliri habang nakakuyom ang mga kamao. Patuloy na paika-ikang umalis si Owen, punong-puno ng pawis. Young Master Ren, sino ang pusa at sino ang daga, tanong ko. Natatawang sabi ni Ethan. Nagngalit ang mga ngipin ni Owen at namula sa galit. Pinagtatawanan ako ng punk. Umiling si Ethan at ngumiti, tama, narito ako para ipahiya ka, pero dahil sa iyong magandang ugali kahapon, gusto kitang bigyan ng pagkakataon.
Sa isang labanan ng pangkat, nakasaad sa patakaran na ang pinto sa labas ay magbubukas pagkalipas ng 6 na oras, at matatapos ang laban anuman ang maging resulta. Kaya hindi ba't sinabi mong pamilyar ka sa lugar na ito? Kaya maging mabuting daga at tumakbo ka papunta sa isang tagwan. At kung matagpuan namin kayong lahat sa susunod na 6 na oras, tama lang na kainin ng pusa ang kanyang bihag, hahaha. Naghiyawan ang mga disipulo ng Demon Scheming Sect, puno ng paghamak sa kanila. Gusto silang paglaruan ni Stuart Kinestone hanggang sa kanilang huling hininga. Pareho siya ni Moyan. Tumawa ang mga manunood at bumaantong hininga. Ganito ang paraan ng mga demonyong tagapagsaka. Pare-pareho lang naman ang lahat ng demonyong cultivator, naiintindihan ko. Gusto lang nilang palabasan ang kanilang kalupitan. Hahaha, umiling si Welton. Sumulyap si Yunfeng at sinabing, ito ang tinatawag na ganap na kapangyarihan. Sa tingin mo makakakita ka ng ganito sa isang pantay na laban. Ang tunay na kalupitan ay makikita lamang kapag ang isang panig ay may malaking kalamangan. Marahil ay sinasabi ni Ethan sa iba sa pamamagitan ng kilos na ito na hindi nila dapat pakialaman ang mga ito kahit gaano pa sila kalakas. Bumantong hininga si Welton. Ngumisi si Yunfeng, kung gayon, harang ka pa rin ba sa daan niya? Ano man ang resulta, matutuwa akong malaman na kaya kung labanan ang isang ekspertong tulad niya. Nanginig ang puso ni Yunfeng at natahimik. Malalim ang nasaktan sa mga sinabi ni Welton. Hindi matalino ang makipaglaban sa isang natatalong labanan. Mula sa pananaw ng sekta, ang pag-atres ay malugod na tinatanggap laban sa isang imposibleng kalaban. Gayunpaman, para sa isang magsasaka na likas na sumasalungat sa natural na kaayusan, dapat silang lumaban anuman ang kahirapan at harapin ang anumang panganib. Dahil malapit siya sa pamumuno ng isang sekta, nakalimutan niya ang simpleng katotohanan ito, ang pangunahing katangian ng isang magsasaka. Kung mag-aalangan siya sa takot laban sa makapangyarihang kalaban na ito, paano siya uusad sa kanyang cultivation? Biglang tumuon ang kanyang mga mata at tumingin kay Ethan. Mukhang nagkamali ako. Tiningnan siya ni Welton at tumango ng may ngiti. Ganyan dapat ang batang amo ng isang demonyong sekta. 10, 9, 8. Itinaas ni Ethan ang kanyang braso at sinimulan ang pagbibilang. Ngumisi sina Locke Kane at ang kanyang mga kasama sa direksyon ni Owen, hinihintay silang tumakas na parang mga daga. Hindi pa ako nakaranas ng ganitong insulto sa buong buhay ko. Ngunit pagdating sa pagpili sa pagitan ng dignidad at buhay, ang tanging naiisip ni Owen ay ang kanyang sarili habang tumatakbo siyang parang hangin sa ilalim ng pangungutya ng mga manunood. Mas lalong hindi nag-isip ang ibang mga disipulo, sinusundan ang kanilang batang Panginoon na parang mabubuting manggagawa. 3, 2, 1. Mabagal ang pagbibilang ni Ethan, ngunit mabilis din itong natapos sa alinmang paraan. Ngumisi sina Locke Kane at ang iba pa habang sinimulan ang pangangaso. Gustong-gusto talaga nilang maglaro sa kapinsalaan ng iba. Pero nang magsimula na sila, biglang sumimangot si Ethan, mga tao, teren at tamasahin natin ang laro. Nagkatinginan sila at tumango bago tuluyang nawala. Ngumiti si Ethan at umalis na rin. Bumalik sa katahimikan ang maliit na lambak nang magsimula ang laro ng pusa at daga. Pumikit ang dalawang bantay pinto, pinalitan ang screen sa labas ng dimensyon sa pamamagitan ng paglipat-lipat sa mga monitoring array na nakaset up na sa loob para maghanap ng anumang paggalaw. Hindi nagtagal at lumitaw ang isang disipulo ng Heaven Trailing Sect, balisa sa kanyang pagtakas para sa kanyang buhay. Bahagya siyang nakakahakbang nang dumating si Woody mula sa likuran. Itinuro niya ito, at ang berdeng ilaw ay tumama sa kanyang bukong-bukong. Pagkatapos ay kumalat ang makapal na berdeng enerhiya mula sa kanyang sakong patungo sa iba pang bahagi ng kanyang katawan. Hay! Takbo! Bata! Takbo! Habang bumibilis ka, habang kumakalat ang lason. At kapag umabot na ito sa iyong mga lamang loob, tapos ka na. Humajejek na sabi ni Woody. Pakiramdam ng lalaki ay kumakabog ang dibdib niya, at sa sobrang takot ay muntik na niyang madumihan ang sarili. Gayunpaman, nasisiyahan si Woody sa sandali ng pagpapahirap sa kawawang Diablo. Nang mapansin niyang halos nasa hita na niya ang berdeng enerhiya, hindi na siya nakapaghintay. Agad niyang pinutol ang kanyang binti at nagsimulang tumalon-talon sa pagtatangkang tumakas. Ngumisi si Woody at muling sinindihan ang kabilang binti.
Napilitan siyang pumili muli sa pagitan ng kanyang binti at ng kanyang buhay. Ang lalaki ay takot na takot at umiiyak sa kahihiyan habang si Woody ay nag-aabang kung ano ang kanyang magiging desisyon upang tamasahin ang kanyang matamis na paghihirap. Kalahating oras lang ang itinagal bago tuluyang nawala ng mga braso at binti ang lalaki. Sa wakas, humajejek si Woody sa huling pagkakataon at gumalaw palapit. Bumantong hininga ang mga manunood sa kalungkutan. Ganoon din ang ginawa ng Exalted Double Dragons, ngunit dahil sa pagkabagot. Nangyayari ang ganitong pangyayari sa buong mundo. Hindi na ito isang labanan ng pangkat kundi isang panig na pagpatay. Paano nga ba nagawang sakta ng Heaven Trailing Sect ang Demon Scheming Sect para maghayganti ng ganito kalupit? Hawak ang kanilang mga noo, hindi na nag-abalang manood ang dalawa at pumikit na lamang. Gayunpaman, walang nakapansin na kahit gaano pa magbago ang tanawin, wala pa rin si Ethan sa gitna ng mga pagpapahirap. Wala na siya simula nang magsimula ang pangangaso. Para bang wala na siya roon. Whoosh! Sa kaibuturan ng kagubatan, lumitaw ang isang figure. Lumingon ng mayabang na si Kindstone at tumango, mabuti, ito siguro ang blind spot sa mga monitoring array. Pagkatapos ay hinawakan ng kanyang kamay ang isang kumikinang at dalisay na kristal, isang sagradong bato. Ang itim na enerhiya ay pumulupot mula sa kanyang kamay sa paligid ng sagradong bato at dahan-daang tinunaw ito. Itinuon ni Ethan ang pansin sa umaagos na espiritual na enerhiya, sinusundan ang bawat galaw nito. Pagkatapos ay nagliwanag ang kanyang mga mata sa tuwa, doon. Nawala na naman siya. Sa pagkakataong ito, iniiwasan ni Ethan ang mga monitoring array habang sinusundan ang daloy ng espiritual na enerhiya mula sa sagradong bato hanggang sa makarating siya sa harap ng isang walang katapusang bundok. Napakakapal ng espiritual na enerhiya rito na parang walang kapantay ang dating lambak. Hanggang sa punto na ang buong hanay ng kabundukan ay parang isang maningning na asul na dragon habang naglalabas ito ng espiritual na enerhiya. Alam ko na. Ito ay sagradong minahan ng kanlurang lupain. Sino ang mag-aakala na tinatakan nila ito rito? Habang pinagmamasdan ng malayong hanay ng kabundukan, nanginig ang kanyang puso. Pagkarating niya rito, agad siyang nakumbinsi na may sagradong minahan pala ang lugar na ito. Pero dahil bahay ito ng ibang tao, mahigpit itong minomonitor. Ang paghahanap sa kanilang kaba ng bayan sa ilalim ng ilong ni Double Dragon Manor ay parang paghingi ng silo. Kaya, ginamit ng matalinong Ethan ang pangangaso ng Heaven Trailing Sect para pagtakpan ang kanyang mga bakas at hayaan siyang mag-inspeksyon ng mapayapa. Kaya naman patuloy niyang sinasabi sa mga disipulo na dahan-dahan lang para mabigyan siya ng oras na magsaya. Ngayong nandito na siya, nalinaw na ang kanyang mga pagdududa. 661. Mula sa sinabi ni Wilson, ang mga sagradong minahan ng 5 lupain ay maaari lamang magamit sa mga gilid. Karamihan sa kanilang mga mineral ay pinoprotektahan ng isang malakas na hanay na maaari lamang ilagay ng mga eksperto mula sa sacred domain. Sino nga ba, bukod sa kanya, na magpapasabog ng sarili at mapupunta sa mortal na lupain, ang mahuhulog ng ganito kababa? Bukod pa rito, ang daan pababa mula sa sacred domain ay sarado. Kahit ang isang santo ay mahihirapan na tahakin ito, lalo na ang iba. Kung ganoon, ang sagot ay talagang malinaw. Nakapikit at nag-isip si Ethan. Maaaring may kaugnayan ito sa 5 sagradong halimaw. Pinahanap ni Kunpong ang iba pang mga sagradong halimaw habang ikinukulong ang batang si Satyr. Dapat ganoon na nga. Tumingin si Ethan sa paligid at saka nang inig ang kanyang noo. Napakahalaga ng sagradong minahan kaya may 10 monitoring array na 100 metro lang ang layo mula rito. Hindi pa kasama rito ang mga ito na maingat na nakaayos. Sayang at nakilala niyo ako. Pagdating sa arrays, akin talaga ang ninuno mo sa tuhod-tuhod, humph. Nakangiti, ang kanang mata ni Ethan ay kuminang ng kulay ginto. Isa pa, dapat ay naaakit ka na ngayon sa panunood ng mga kilos ni Woody at ng iba pa at wala ka nang kialam sa akin, hihihi. Whoosh! Kasabay ng isang hajejek, nawala si Ethan. Patuloy siyang nagpapakita at naglalaho sa buong kabundukan, ngunit lahat ng ito ay mga lugar kung saan hindi maaabot ng mga nagmomonitor. Swoosh! Sa wakas ay tumigil si Ethan sa harap ng madilim na bunganga ng isang kuweba. Pagpasok niya, hindi niya na-trigger ang kahit isa sa daan-daang monitoring array sa labas. Nakahinga siya ng maluwag.
Tiningnan ni Ethan ang mga dingding ng kuweba na puno ng mga kumikinang na kristal na kumikinang sa mahinang liwanag. Napakalakas ng densidad ng espiritual na enerhiya kaya't nanigas ang kanyang balahibo. Nagningning ang mga mata niya sa nakita. Ito ang pasukan patungo sa sagradong minahan, at ang mga kristal na ito ang mga sagradong batong nabuo ng ugat. Kailangang mabuo ang lahat ng sagradong minahan sa ibabaw ng isang world array upang mapaikli ang napakaraming sagradong bato. Nangangahulugan ito na bukod sa sagradong array, ang sagradong minahan ay hindi angkop para sa paglalagay ng iba pang mga array, kung hindi ay maaabala ito ng natural na kapangyarihan ng mundo. Kaya naman, hindi nag-alala si Ethan na baka may mga nagbabantay o nagtatanggol na hanay dito. Maliban na lang, syempre, kung makakapagtayo sila ng mga sagradong hanay. Na isang imposibleng bagay sa mundo ng mga mortal. Kaya't biglang pumasok si Ethan na may pagtataka. Gusto niyang makita kung sino ang ekspertong ito at kung anong uri ng hanay ang kanyang binuo upang protektahan ang sagradong minahan. Nakakailang hakbang pa lang siya nang may narinig siyang nakakabinging tunog. Nanginig ang kanyang mga mata, at natigilan si Ethan. Anong nangyayari? May tao ba sa loob? Maingat na lumakad papasok, napansin ni Ethan na lumakas ang tunog. Nang marating niya ang dulo, siya ay natigilan. Isang 2 metrong mahabang espada na nababalot ng prismatikong hamog ang lumulutang sa ibabaw ng sahig ng kuweba. Minsan ay nanginginig ito at naglalabas ng isang nakabibighaning tunog. Ang masaganang espiritual na enerhiya mula sa mga sagradong bato ay nagtagpo sa mahabang espada. Tulad ng isang bagong silang na tuta na lumalaki sa matamis na gatas, ang mahabang espada ay napanatili rin sa ilalim ng pangangalaga ng mga sagradong bato. Iyan ba ay isang sagradong sandata? Napakurap si Ethan at sumigaw. Sa itsura nito, isa pa itong sagradong sandata para sa ika-6 na baitang, ang pinakamalakas sa sacred domain. Sa itaas ng mga sandatang espiritual ng ika-12 baitang ay ang mga sagradong sandata. Tanging isang tao mula sa labas ng mortal na sakop ang makakapaglabas ng tunay na kapangyarihan ng sandatang ito. At dahil kailangan ang mga sagradong bato upang pinuhin ang mga ito, ang paggawa ng ganitong mga kagandahan ay isang napakakomplikadong proseso. Bihira ang mga ito, kahit nasa sacred domain. Kahit papaano, noong si Ethan ang dakilang pinuno ng 8 emperador, isang sagradong sandata lamang ng ika-3 baitang ang kaya niyang pinuhin, at iyon ay sa teorya lamang, dahil hindi pa niya talaga ito nagawa. Hindi rin makukuha ang mga materyales kahit saan. Batay lamang sa mga kinakailangan ng sagradong bato, hindi niya alam kung ilang lupain ng angkan ng Sheng ang kailangan niyang dayin at kung gaano kahirap kuha ang mga ito sa kanyang likuran. Hindi niya inaasahan na ang maliit na mortal na lupain ay maglalaman ng ganito kaganda, ang maalamat na sagradong sandata ng mga nasa ika-6 na baitang. Ang ganitong kamangha-manghang bagay ay nagpabilis ng tibok ng kanyang puso. Marami siyang dalang sagradong bato pero wala siyang sagradong sandata. Dahil may nakita siyang isa, dadaan lang ba siya? Ngumisi si Ethan at naglakad papunta rito. Hahaha, alam kong lahat ng sagradong sandata ay may kamalayan, kaya dapat ay naiintindihan mo ako. Tingnan mo, napakamamasa-masa at madilim ng lugar na ito, at walang sinag ng araw na pumapasok. Hindi ka ba nababagot na nakaupo rito buong araw, araw-araw? Bakit hindi ka sumama sa akin para maglaro? Naunawaan ng espada ang intensyon ni Ethan at bahagyang nanginig bago naglabas ng matalas na liwanag. Teka. Agad na tumalon pabalik si Ethan at ikinumpas ang kanyang mga kamay. Wala akong masamang balak at wala akong balak na kunin ka para sa akin. Alam kong ang mga sagradong sandata ay nangangailangan ng mga sagradong bato upang magningning at mapunan ang kanilang enerhiya. Marami ako niyan. Kung sasama ka sa akin, mapapalipad ka sa walang katapusang kalangitan habang naglalakbay tayo sa mundo at mabubusog sa lahat ng makakain mo. Sisiguraduhin kong masisiyahan ka. Para si Ethan na isang tiyuhin na nanloloko ng mga bata. Nagpakita rin siya ng napakalaswang ngiti. Kumislap ang kanyang kamay at kumuha ng isang sagradong bato. Kita mo, hindi ako nagsisinungaling. Kaya ko ring punan ang iyong enerhiya sa aking singsing. Ang pagkakaiba lang ay maaari ka ring lumabas para iunat ang iyong mga binti. Gusto mo bang? Tingnan mo mismo ang singsing ko. Kung ayaw mo, malaya kang lumabas.
Isa kang sagradong sandata, at hindi kita maaaring ikulong. Maingat na ipinakita ni Ethan ang kanyang Thunder Ring bilang pangakit. Mukhang nag-aalangan ang mahabang espada. Humuni ito at nanatiling tahimik. Alam ni Ethan na muntik na siyang mahuli at labis siyang nasasabik. Sus Mariosep, malapit ko nang makuha ang pinakamalakas na sagradong sandata. Ito ang dalawang pangarap ko sa buhay na natupad. Daan-daang beses na nagbunga ang kanyang pagpunta sa Double Dragon Gathering. Kahit hindi siya napilitan ng gawain ni Wilson o ng banta ni Kunpang, matagal na sana siyang pumunta rito para sa matamis na palamuting ito. Gayunpaman, nang akmang ililihim ni Ethan ang sagradong sandata, isang asul na apoy ang sumiklab mula sa kanyang Thunder Ring. Kasabay nito, ang noo ni Ethan ay nagliwanag ng parehong asul na apoy, ang kanyang katawan ay pumutok dahil sa lilang kidlat, at ang kanyang kanang braso ay kumikislap ng pulang kulay. Anong nangyayari? Gulat na gulat si Ethan at natigilan. Isang nakakakilabot na uhaw sa dugo ang bumalot sa kuweba, at nanigas ang puso ni Ethan habang hindi makapaniwalang nakatingin sa mahabang espada. Anong nangyari? Papunta na tayo sa magandang bahagi, bakit biglaan ang mga labanan? Wala siyang oras para mag-isip habang walang awang inaatake siya ng mahabang espada. Swoosh! Kasabay ng isang malamig na kislap, ang hangering pumatay ay lumabas mula sa mahabang espada at agad na nakarating kay Ethan. Naningkit ang mga mata ni Ethan at dali-daling itinaas ang kanyang kanan para harangan ito. Paf! Paf! Ang pinakakamangha ay nangyari. Ang walang talo na braso ni Ethan na kilin ay hindi nakapagbigay ng anumang panlaban sa atake ng espada. Sa isang iglap, umagos ang naglalakihang dugo mula rito, ngunit si Ethan ay masyadong natigilan para mapagtanto ito. Paano nangyari ito? Enerhiya lamang iyon ng espada, ngunit tumagos ito sa katawan ng isang sagradong halimaw. Ano ba talaga ang kaya ng isang sagradong sandata ng ika-6 na baitang para maging ganito kalakas? Whoosh! Gayunpaman, wala siyang oras para mag-isip nang ang espada ay nanginginig at sumugod kay Ethan, ang talim nito ay kumikinang sa nakasisilaw na liwanag. Kinilabutan si Ethan. Sa unang pagkakataon, natakot ng husto si Ethan. Ang enerhiya ng espada nito ay sapat na upang tumago sa katawan ng isang sagradong halimaw. Kaya ngayong lumapit na ito sa kanya, paano niya ito pipigilan? Gagawin siyang giniling na karne nito. Natarante si Ethan, hindi alam ang gagawin. Pagkarating pa lang ng mahabang espada sa kanya, tinamaan siya ng isang malakas na talino. Dahil hindi mo sila matatalo, tumakas ka. Kumislap ng ginintuan ang kanang mata niya, at sa isang iglap ay nakalayo ng 100 metro si Ethan. Kung tungkol naman sa mahabang espada, nawala nito ang pakay at hinanap siya, ngunit hindi niya ito matagpuan. Nang muling lumitaw si Ethan, agad siyang nilapitan ng espada. Sumigaw siya sa loob ngunit hindi naglakas loob na umalis sa kuweba dahil baka mapansin siya ng mga nagbabantay na iyon. Walang ibang magawa si Ethan kundi manatili sa makitid na kuweba na ito at iwasan ang mga atake ng espada. Hindi ito maaaring magpatuloy magpakailanman dahil mauubos ang kanyang yuan chi kung ipagpapatuloy niya ito. Kasabay nito, ang espada ay patuloy na magpupuno ng mga imbakan nito sa sagradong minahang ito. Maaari itong magpatuloy magpakailanman. Ang pakikipaglaban para sa atresyon ang kanyang pinakamasamang sugal. Alang-alang sa Diyos, gagawa ako ng isa pang tunnel dahil wala nang ibang daanan. Magagamit ko ito para makatakas sa mga monitoring array at lumipad sa himpapawid. Habang iniisip iyon, nakaiwas muli si Ethan, at ang kanyang kanang mata ay kumislap ng 2 ginintoang halo. Ang ikalawang yugto ng Divine Eye of the Void, Void Annihilation. Boom! Nayanig ang espasyo nang tumama ang atake sa pader ng kuweba, ngunit nakabawi ito. Ang tanging nagawa lang ng atake ay ang pagyanig ng buong kabundukan. Pinaikit ni Ethan ang kanyang mga mata at nataranta. Ibig bang sabihin niyan ay dahil isa itong sagradong minahan, hindi pa rin sapat ang pagbasag ng espasyo para mabasag ang mga patong ng sagradong bato. Ngunit hindi pa doon nagtatapos ang kanyang pagkabigla. Ang mahabang espada ay nasa harap niya muli. 662. Damn it! Pinaikit ni Ethan ang kanyang mga mata at namutla habang namamanhid ang kanyang anit.
Sa mismong sandaling ito, ang mahabang espada ay nasa ibabaw na niya, halos isang hibla na lang ng buhok ang layo. Dahil sa paghina ng Void Annihilation, wala na siyang oras para gamitin si Shift. Ang tanging kapalaran niya ay ang matusok hanggang mamatay. Bueno, may isang opsyon na natitira, ang gamitin ang Void Annihilation na hindi pa nakakalat at hindi pa nakakalusot at natatalo ang Longsword. Parang mangyayari talaga yan. Kahit gaano pa kalakas ang Void Annihilation, hindi ito maihahambing sa braso ng Qilin. Kung matutusok lamang ito ng enerhiya ng espada ng bagay na ito, paano mapipigilan ng isang Void Annihilation lamang ang atake ng Longsword? Nasa dulo na ng kalsada si Ethan. Gayunpaman, nang makita ang mahabang espada na halos punutin siya ng panibagong espada, tanging ang pagniwi at pagsugal ang nagawa ni Ethan. Sulit subukan, kahit walang saysay. Muling kumislap ang kanang mata ni Ethan, ikalawang yugto ng Divine Eye of the Void, Void Annihilation. Ang kanang mata ni Ethan ay nagpakawala ng isang spatial ripple na bumangga sa mahabang espada. Kumalabog. Para itong tumama sa metal. Napaatras ang mahabang espada dahil sa tama. Tumagilid ito ng 2 beses sa ere bago tumama sa pader na puno ng mga sagradong bato. Natigilan si Ethan, saka tiningnan ang kanang braso nito, na dumudugo pa rin ng husto. Gamit ang isang pitik ng kanyang kamay, nabutas niya ang isang malaking butas sa dingding sa tabi niya. Tama nga, ang braso ng Qilin ay mas malakas kaysa sa Void Annihilation. Kaya bakit hindi nito kayang ipagtanggol ang sarili laban sa espadang ito samantalang kaya naman ito ng huli? Pumutok. Habang lumulubog siya sa kanyang pag-iisip, ang bitek mula sa dingding ay nagpatigil sa kanya. Ang mahabang espada ay umikot sa pader at gumalaw palabas ng bato at sumugod muli kay Ethan. Pinaikit ni Ethan ang kanyang mga mata, seryoso ang kanyang mukha. Hindi na siya nagatubiling gamitin ang Void Annihilation agad-agad. Boom! Muling inikot sa ere ang espada ng tamaan ito. Nakasimangot si Ethan at nagtataka kung bakit nagtagumpay ang maliit na Void Annihilation samantalang nabigo ang kanyang mahalagang braso na Qilin. Siguro natural lang silang magkasalungat. Nag-isip pa si Ethan, at isang realisasyon ang pumasok sa isip niya. Dahil kayang-kaya ito ng Void Annihilation, paano naman ang iba pang skills ng Divine Eye of the Void? Whoosh! Bumalik muli ang mahabang espada na may mabangis at mas mabangis na atake kaysa dati. Pinaikit ni Ethan ang kanyang mga mata, at sa pagkakataong ito ay hindi na natarante si Ethan. Para siyang isang matandang Zorro na naghihintay sa oras na mahulog ang kanyang biktima sa kanyang bitag. Sa wakas, ang mahabang espada ay nasa loob na ng 100 metro, at ang kanang mata ni Ethan ay kumislap ng gininto ang 4 na beses. Ika-4 na yugto ng Divine Eye of the Void, Space Crusher. Nayanig ang buong kuweba, at ang mga sagradong batong nakakalat sa mga pader ay nahulog sa lupa. Ngunit iyon ay isang pag-alog lamang, hindi tulad ng karaniwang ginagawa nito sa labas, kung saan dinudurog nito ang lahat. Ipinapakita nito na ang isang sagradong minahan ay matigas na lampas sa katwiran. Tumanggaw si Ethan, saka ibinalik ang kanyang atensyon sa paparating na mahabang espada. Nanginginig din ito habang humihinto sa paglapit. Ang tanging nagawa na lang nito ay manginig at umindek sa hangin. Hindi man lang ito makalapit kay Ethan para umatake. Tulad ng inaakala ko, kayang pigilan ng Divine Eye of the Void ang sagradong sandata. Naningkit ang mga mata ni Ethan, at ang kanyang kanang mata ay muling kumislap sa 3 gininto ang halo. Divine Eye of the Void, ikatlong yugto, Mirage World. Biglang tumigil ang mga pagyanig. Tanging ang mahabang espada lamang ang nababalot ng mga hindi nakikitang pagbabago-bago na pumipigil dito sa pag-stabilize ng sarili. Umikot ito sa kanyang kinalalagyan, hindi mo ari kung ano ang nangyayari sa paligid nito. Dahil ayaw mo akong katrabaho at sinubukan mo pa akong patayin, hindi mo na kailangang magkaroon ng malay. Kumislap ang mga mata ni Ethan na may balak pumatay. Alam niya na ang mga sagradong sandata ay may sariling isip, at ang isang ito ay hindi naiiba, na naglalaman ng isang espirito na kumokontrol dito. Ngayon, siya at ang espirito ng espada ay magkasalungat. Kailangan niyang durugin ang espirito kung gusto niyang makuha ang pagkilala sa espada.
Kaya naman, gumagamit siya ng mga ilusyon upang kontrolin ang espiritu ng espada at pakalmayan ito. Kung mawawala ang espiritu ng espada ng isang sagradong sandata, ang kalidad nito ay biglang bababa. Kailangan niyang palitan ito ng ibang espiritu. Tumingin si Ethan sa paligid, nag-iisip. Isang kislap ng pula ang lumabas sa kanyang katawan at bumaon sa mahabang espada. Nagsimulang magsenyo si Ethan habang sumisigaw, sining ng pagbabago ng demonyo, ginagawang parang sariling katawan ng espada, pagpapanibago ng espiritu ng espada. Whoosh! Kumislap ang mga itim na hibla ng enerhiya sa mahabang espada kasabay ng nakakatakot na hajijek ni Blood Infant. Isang sigaw ng takot ang umalangaw-ngaw mula sa espada. Ito ang orihinal na espiritu ng espada. Gayunpaman, dahil pinigilan ni Ethan ang divine sense nito gamit ang Mirage World, wala itong paraan para lumaban kahit na gustuhin pa nito. Habang ginagamit ni Ethan ang Demon Transformation Art kasama ang Void Annihilation, unti-unting naglaho ang Sword Spirit, at naging sustansya para sa bagong Sword Spirit. Kasabay ng isang magaan na alon, ang umaalon na mahabang espada ay nagsimulang manginig, at ang dating may kintab at walang kapintasang talim nito ay unti-unting naging itim habang ang mga pulang guhit ay kumakalat sa ibabaw nito, na nagpapalabas ng isang nakakatakot na aura. Pinahinto ni Ethan ang Mirage World, sinenyasan siya, at nahulog ang espada sa kanyang kamay. Habang pinagmamasdan itong mabuti, napangiti si Ethan sa kasiyahan. Mula ngayon, nawalan ang mundo ng isang sagradong sandata ng ika-6 na baitang, ngunit nagkaroon ito ng isang sagradong espadang demonyo. Bata, ikaw na ngayon ang magiging espiritu ng espadang ito at ng aking Blood Infant, ang pinakamalakas na sagradong espadang demonyo ng ika-6 na baitang ng Sacred Domain. Ang galing naman yan. Nakakainis, hindi ko kayang ilabas kahit kaunti ang kaya mong gawin, kahit hindi gaya ng kaya ko ngayon. Nanginig ang espada, pagkatapos ay lumipad ito mula sa pagkakahawak ni Ethan. Lumipad ito paikot sa ere, at lumitaw si Blood Infant sa isang kislap ng liwanag. Pagkatapos ay walang kahit isang sulyap na pinaputukan ni Blood Infant ang katawan ni Ethan. Nagulat si Ethan, saka umiling, bata, sinasabi mo ba na kahit hindi ko magamit ang espada, kaysa ka pa rin namin? Nakahiga lang si Blood Infant sa katawan ni Ethan, parang isang batang nakatulog. Hindi nakakapagtaka na ikaw ang naging Blood Infant ko sa loob ng maraming taon. Mas magaling ka pa kaysa sa isang Sword Spirit. Dahil kontrolado mo ang sagradong sandata, makakapagpahinga ako ng maluwag, hahaha. Tumawa ng mahina si Ethan at kumislap ang kamay nito, at isang dosenang sagradong bato ang lumitaw, na nagpasapit sa kanyang tiyan. Kailangan pa rin ng sagradong sandatang ito ng mga sagradong bato para mapunan. Kumain ka na, bata, kumain ka na at lumakas ka. Whoosh! Naglaho ang mga sagradong bato, at nang tumingin siya sa loob, napansin niyang kinuha pala ito ni Blood Infant. Natawa si Ethan, sa dami ng sagradong bato ko, sana hindi ako magkaroon ng bato sa bato, hahaha. Teka, sa dami ng sagradong bato, bakit ko ba kinukuha ang mga ito sa pitaka ko? Habang nakatingin sa lupa, puno na ito ngayon ng mga sagradong bato dahil sa pagyanig. Bamantong hininga siya. Ang tanga ko talaga. Walang nangyaring masama dahil kukunin lang niya ang mga pinitas na ito, na magiging pareho lang naman. Walang kahihiyan si Ethan. Pero napansin niya ang dumudugupan niyang kanang kamay at sumimangot, ang nagbabalik na ugong ng dragon. Umungol. Kasunod ng dagandong, ang kanyang kamay ay nababalutan ng kislap ng berde, punong buhay, ngunit ang braso ng kilin ay sugatan pa rin tulad ng dati. Gulat na napakunot ang noo ni Ethan. Hindi ba maaaring gumaling ang braso ng kilin, o baka hindi na maaaring gumaling ang mga sugat mula sa isang sagradong sandata? Dahil ito ang una niyang pinsala sa braso ni Kilin, medyo nag-alinlangan si Ethan. Huwag na, hahayaan ko na lang itong gumaling sa paglipas ng panahon. Pagkatapos ng maraming taon, nauwi ako sa matinding sugat sa labanan. Mas mabuting ilihim ko na lang ito, kung hindi ay mabubunyag ang mga ginagawa ko rito. Hawak ang bendahe, ibinalot niya ito ng mahigpit sa kanyang braso. Pagkatapos ay itinago niya ito sa kanyang manggas bago siya pumasok ng mas malalim sa kuweba. Sa huli, ang pangunahing layunin niya ay imbestigahan ang hanay. Hindi siya mapapanatag na babalik na may dala lamang na sagradong sandata.
Ito ang lugar kung saan nakasara ang sagradong minahan. Hindi na maaaring maghukay pa ng kuweba dahil malamang ay tumama ito sa pader. Habang dinadampi ang dulo ng lagusan, nag-isip si Ethan. Napansin niya ang liwanag na dumadaloy sa dingding, parang isang uri ng harang na nababalot ng lahat ng uri ng simbolo. Nanlaki ang kanyang mga mata, alam ko na. Ang nagayos nitong hanay ay tiyak na isang dalubhasa. Napakatalino nito kaya wala akong makitang kahit kaunting kahinaan. Parang naningkit ang mga mata ni Ethan, parang si Lightning Canyon lang ang nakahuli kay Soaring Kilin. Hindi maaaring ang taong iyon o ang eksperto ang may pukana nito, di ba? Ibig sabihin, isa na naman itong labi ng isang emperador. Ano nga ba ang nangyari sa mundo ng mga mortal noon? Bakit kaya nag-iiwan ng marka ang isang eksperto rito? Kahit na mayroon siyang 9 Serenity's Secret Records, imposibleng masira ang mapanlikhang hanay na ito gaya ng ginagawa niya ngayon. Nakapasok lang siya sa Lightning Canyon dahil ginamit ni Soaring Kilin ang buhay nito para gumawa ng butas. Para naman sa dalawa pang Forbidden Zones, hindi siya makakapasok kahit isusugal pa niya ang buhay niya. Buo ang kanilang mga hanay. Kalimutan mo na lang ang pakikipag-ugnayan sa mga sagradong halimaw na iyon kahit noong hindi niya mabuksan ang pinto. 663. Habang sinusundan ni Ethan ang kanyang mga daliri sa dingding, may iniisip si Ethan. Pagkatapos ay iminulat niya ang kanyang mga mata ng malaki, at 2 gininto ang halo ang kumislap sa kanyang kanan. Ikalawang yugto ng Divine Eye of the Void, Void Annihilation. Boom! Malakas na tumama ang kapangyarihang pangkalawakan sa pader. Pagkatapos ay natapos na ito. Hindi man lang nayanig ang harang. Pero medyo kumislap din ito pagkatapos na parang kinutya si Ethan na tahol lang siya at walang kinagat. Napabuntong hininga si Ethan. Napakalakas ng array na ito. Kahit ang Void Annihilation, na dalubhasa sa pagbasag ng mga array, ay hindi makakagawa ng kahit ano dito. Hindi niya ito kailanman mabubuksan gaya ng dati, isa lamang langgam na laban sa mundo. Ang tanging pagpipilian ko ay maghintay hanggang sa matapos akong lumampas sa sakop ng mortal na mundo bago muling sumubok. Tumigil na si Ethan sa paghahanap at babalik na sana sa lambak. Gayunpaman, sinigurado niyang mapapaganda ang lugar na ito kahit na magulo ito. Kaya, nang walang anumang paligoy-ligoy, inalis niya ang lahat ng sagradong bato sa mga pader. Sa pamamagitan ng paminsan-minsang paggamit ng shift, si Ethan ay biglang sumusulpo sa buong bundok habang iniiwasan ang daan-daang monitoring array. Ang naiwan na lang niya ngayon ay isang hubad at madilim na kuweba, na para bang isa siyang magnanakaw na hindi nasisiyahan. Mabuti na lang at hindi siya nakita ng mga exalted double dragon, kung hindi ay nagdure na sila ng dugo ngayon. Ang mga sagradong batong iyon ay 10 beses na mas malaki kaysa sa gantimpalang iniaalok ng Double Dragon Gathering sa Siyam na sekta sa pagkakataong ito. Inabot ng 1,000 taon bago nabuo, ngunit bigla na lang silang nawala. Mabulok ka sana sa impyerno, Ethan. Napakaswerte nga nila at hindi nila alam. Siyempre, hindi kailanman maipapaalam ni Ethan sa kanila, kahit na ang kanyang nasugatang kanang braso ay isang palatandaan. Kumunat ang noo ni Ethan at niyakap ito ng mahigpit. Ito ang unang sugat nito, at medyo nag-aalala siya. Sa mga huling laban niya, walang sino man ang nakakamot nito, kaya ang biglaang paglabas na sugatan ay tiyak na makakaakit ng tingin ng mga matataas na opisyal. Siguradong masama yan. Nakapikit, nag-iisip ng solusyon si Ethan. Swoosh! Pagkalipas ng 1 oras, muling lumitaw si Ethan sa lambak. Sayang, nawala na ang natural na kagandahan at lunti ang tanawin, na ngayon ay nababalot na ng patuloy na umaagos na dugo na nagbigay dito ng mabahong amoy. Hindi dapat kalimutan ang walang humpay na simponya ng mga panaghoy at hajijek na kasabay ng gayong tanawin. Ito ang nagbigay buhay sa likhang sining na ito. Putok. Huwag mo akong saktan, pakiusap. Nagbibigay ako. Bitawan mo lang ako. Damn it. Alam mo na ngayon kung kailan dapat sumuko. Ano ang ginagawa mo noon? Saan napunta ang kay-abangan mo? Paano naman ang kay-abangan mo kahapon? Hay. Kung hindi kita itutuwid ng higit pa sa isang palaso ngayon, hindi na ako alagad ng Demon Scheming Sect. Umalangaw-ngaw ang tawa ni Locke Kane sa lambak, puno ng pangako ng kalupitan.
Tumingin si Ethan sa paligid, at nakita niya ang mga suntok at sipa na bumabagsak sa isang walang magawang biktima. Sina Hardy, Locane, at ang iba pa ay ibinubuhos ang lahat ng kanilang makakaya, tulad ng isang Panginoon na nananakit sa kanyang alipin. Kung tungkol naman sa isa na umiiyak sa ilalim ng kanilang mga paa, iyon ay si Owen. Tumayo sina Grace at ang mga batang babae nang may makapal at namumuhing tingin sa kanilang mga mukha. Nang mapansin nila si Ethan, yumuko sila, Katie wala Kindstone, maligayang pagbabalik. Nakuha mo ba ang suntok? Tanong ni Ethan. Humarap ang mga batang babae sa iba at tumango. Yumuko ng bahagya si Lian Bai habang nag-uulat, Stuart Kindstone, ang mga disipulo ng Heaven Trailing Sect ay napatay na lahat, maliban kay Owen. Batay sa kanyang katayuan, hindi natin siya maaaring patayin. Kaya dinakip namin siya, tinatakan ang kanyang cultivation, at hinayaan ang iba na durugan siya hanggang ngayon. Tulad ng dapat mong gawin. Hindi maaaring patayin si Owen kung hindi ay mapipilitin ang Heaven Trailing Sect na kumilos ng desperado. Tumango si Ethan, pagkatapos ay nagpakita ng isang masamang ngiti, pero hindi ibig sabihin noon ay hindi natin siya dapat ilagay sa kanyang nararapat na lugar. Dahil mahilig siyang magpasikat kahapon, ipakita natin sa kanya kung paano talaga ito ginagawa. Siya nga pala, bakit hindi ka nasisiyahan sa Kicking Festival kasama ang mga taong iyon? Namula ang tatlong babae at natahimik. Sandaling natigilan si Ethan, ngunit may napansin siya. Hahaha, naiintindihan ko. Ang isang babae ay dapat maging mahinahon at hindi dapat magpakababa sa mga ganitong kalupitan at karumal-dumal na gawain. Pero bilang isang taong tumatahak sa landas ng demonyo, dapat matuto kang bumitaw. Tara, sipain natin siya ng ilang beses. Mas gugustuhin natin ito. Kumaway si Ethan habang naglalakad papalapit. Pero ang mga babae ay nakayuko pa rin sa parehong lugar. Hindi ito katulad mo. Tumingin pabalik si Ethan na may kakaibang tingin, lalo ka na, Luna. Noong ikaw ang boss ng labor office, mas arrogant ka kaysa dati. Bakit bigla kang nahihiya na sipain ang isang tao? Stuart Kindstone? Mas mabuti kung ikaw mismo ang makakakita. Lalong namula si Luna at itinuro ang karamihan. Naintrigue na ngayon si Ethan. Lumapit siya at tumingin mula sa likod ng mga nag-aalab na sipa, mga kapatid, magbigay kayo ng daan. Hayaan niyong sumali ako. Bumalik na si Stuart Kindstone. Mag-iwan ka ng daan. Gusto nang maglabas ng sama ng loob ni Stuart Kindstone. Lumingon si Locane, at nagliwanag ang mga mata niya nang makita niya si Ethan. Ang iba ay umalis na may matingkad na ngiti, hinayaan si Ethan na magsaya. Ngayon, ang eksena ay nabunyag sa lahat ng kaluwalhatian nito sa kanya na nagpatigil sa kanya. Binigyan niya ng kakaibang tingin ang iba, lalo na ang mga mahiyain, na babaeng iyon. Ngayon ay naunawaan na niya ang buod ng kanilang pag-aatubili. Si Owen ay isa lamang kulot na bola ng mga pasa at sugat, nanginginig at umuungol pa nga. Hindi lang iyon ang pinakamahalaga, hubad na siya, at namumuo rin ang dugo sa ilalim niya. Hindi napigilan ni Ethan ang pagngisi sa kanila, dapat alam niyong huwag masyadong lumabis sa mga laro ninyo. Hinuberen niyo pa siya. Siya nga pala ang batang Panginoon ng Heaven Trailing Sect. Sa paggawa nito sa harap ng libu-libong tao, hindi siya mahihiya na lumabas ng kwarto niya. Iyon nga ang gusto ko. Sigurado akong hindi siya makakalabas ng bahay niya kahit sa sekta niya pa. Natatawang sabi ni Locane. Itinuro niya ang dugo sa ilalim ni Owen at sinundan ang bakas ng dugo. Tingnan mo, Stuart Kindstone. Tumingin si Ethan at nawala ng malay bago sumigaw, talagang. Kakaiba ang mga panlasa ninyo. Binigyan niya sila ng kakaibang tingin, pagkatapos ay nakipagkamay ng may pagkamuhi. Sa susunod, huwag mo akong kausapin. Hindi ako baliw kundi isang ganap na normal na tao. Hindi nakakapagtaka na kahit si Luna, na may masamang ugali, ay naroon sa likuran. Hindi talaga kayo normal. Nanginginig ang tatlong batang babae mula sa malayo at tinakpan ang kanilang mga tainga, sinusubukan ang lahat para pigilan ang kanilang mga salita. Ang nakakulot na si Owen ay kumaibot-kibot agad, at lalong lumakas ang kanyang paghikbi. Kumunat ang noo ni Locane, Stuart Kindstone, sino ang tingin mo sa amin? Hindi naman kami may sakit, kahit papaano ay hindi ganoon.
Hindi ba kami naglabas ng sama ng loob sa iyo? Sumobra ang sanggit kahapon, kaya, gumamit kami ng pamalo para. Itinaas ni Locke ang isang duguan at kahoy na patpat. Dali-daling hinawakan ni Ethan ang kanyang ilong at tumalon pa atras ng ilang hakbang. Tinitigan niya sila ng may pandidiri, itabi ninyo iyan, kayong mga maruruming hayop. Mga hayop, wo. Nanginginig si Owen habang umiiyak. Sa unang pagkakataon, sumang-ayon siya kay Ethan. Tinitigan siya ng matagal at umiling si Ethan, nakikiramay. Pagkatapos ay humarap siya kina Locke at sa iba pa, sabay tawa, kayo ang sumobra. Narinig mo na ba ang kasabihang, kamatayan bago kahihiyan? Natigilan ang mga lalaki. Hindi nila nakuha si Ethan. Hindi ba nila ginawa ang hiniling niya? Bakit siya nagalit? Itinaas ni Owen ang kanyang kawawa at umiiyak na mukha at binigyan si Ethan ng kakaibang tingin. Siya ba ang tagapagligtas sa grupo ng mga basurang ito? Gayunpaman, ang sumunod na linya ni Ethan ay nagpakibot sa kanyang bibig. Hindi ba pwedeng tinanggal mo na lang ang laman at pinaghirapan ang kaluluwa niya? Ang sakit na yan ang pinakamatindi. Bukod pa riyan, hindi naman gaanong masama at magulo. Dapat alam ko na rin na pare-pareho lang ang lahat ng masasamang demonyo. Naisip ni Owen. Kasabay ng isang malakas na pagbagsak, bumagsak ang pamalo sa lupa. Nagsalita si Ethan ng may matinding pagkamuhi. Ang iba ay natigilan sandali, pagkatapos ay tumawa ng malakas. Ian Stewart Kindstone na kilala natin. Kahit buhay pa, hindi mawawala ang peklat sa kanya. Ikaw ang pinakamagaling na team leader. Ngumisi si Locke at tinapik ang dibdib niya, walang anuman, Ginoo. Wala kaming magiging awa, kahit kaunting simpatiya, at sisiguraduhin naming magbabayad siya. Masyadong maganang loob namin sa kanya sa pambubugbog sa kanya. Sabi mo lang dapat tayong magdahan-dahan, kaya marami pa tayong hindi nasusubukan, hahaha. Sabi ko sa'yo mag-aantay ka lang para mabigyan mo ako ng oras. Hindi yun para gawin mo siyang punching bag. Pero isa pa, hindi naman masyadong masama ang resulta. Nang maalala ang kanyang nahuling gamit, napangiti si Ethan. Pagkatapos ay tiningnan niya ang nanginginig na kalat sa sahig, natatakot na baka maulit ang kalokohan, at umiling si Ethan. Ang pambubugbog na ito ay mag-iiwan ng matinding trauma sa pag-iisip ni Owen. Tapos na siya. Bueno, hindi ko kasalanan na kinailangan niyang mag-glare sa harap ko. Teka lang. Biglang napangiwi si Ethan. Pagkatapos ay tumingin siya sa kanyang kanang kamay. 664. Sige. Mga kapatid, alisin ninyo ang katawan niya, at subukan natin ang kaluluwa niya. Isang huling suntok lang, tapos na ang araw na ito. Tumingin si Hardy sa lahat. Naintindihan niya ang ipinahihiwatig ni Ethan at kumilos ng naaayon. Kasabay ng pagtango, bumalik ang lahat kay Owen na may nakakainis na ngiti. Sa sobrang takot ni Owen ay nanginginig siya na parang dahon. Gayunpaman, dahil sa isang alon sa espasyo bilang tanging palatandaan, isang puting haligi ang sumibol sa harap ng lahat. Kasabay nito, isang matandang boses ang umalangaw-ngaw, sige, mga bata, tama na ang paglalaro. Tapos na ang 6 na oras. Tapos na ang labanan ng pangkat sa pagitan ng Demon Scheming Sect at Heaven Trailing Sect. Tapos na. Hindi ba't napakabilis naman? Mukhang nalilito si Locke. Hindi pa rin natin nasisira ang katawan ng gago na to. Bakit tapos na to kung nagsisimula pa lang tayo? Nabawasan ang interes ng iba sa puntong ito dahil tapos na ang oras. Napangisi si Ethan sa pulang puwitan ni Owen at dagdag pa. Hindi nagtatagal ang magagandang bagay. Ngayong tapos na ang oras, dapat nating sundin ang mga patakaran ng Double Dragon Gathering at tumigil na. Kapag tapos na ang lahat, kapatid na rin, ikaw pa rin ang batang Panginoon ng Heaven Trailing Sect, ang pinuno ng 3 sekta ng tagapagbantay ng Tianyo. Magkakaribal tayo sa larangan ng digmaan ngunit magkaibigan sa labas nito. Una ang pagkakaibigan at pangalawa ang tunggalian. Sa tingin mo ba ay makakabalik ka pa, o kailangan mo pa akong humingi ng tulong sa iyo? Mapagkunwari. Kumunat ang noo ng bawat mukha ng mga manunood, at tila pinagtatawanan siya sa loob-loob. Nagpatotoo sila sa tunay na diwa ng isang malademonyong tagapagsaka, walang hanggang malupit at isang mapagkunwari. At tila si Ethan ang sukdulan ng lahat ng kasamaan.
Lumubog ang mukha ni Owen, tahimik na kinuha ang isang kamiseta mula sa kanyang singsing para isuot ito. Pagkatapos ay bahagya niyang naipasok ang kanyang mga paa sa ilalim niya. Napahawak siya sa kanyang puwet habang gumagapang patungo sa Nagel iligtas na liwanag, at agad na naglaho. Nagtinginan sina Ethan at Locke sabay tawa sa sinabi niya. Lalong namula ang mga babae at sinaman sila ng tingin habang umiiling. Sumunod naman ang grupo ni Ethan papasok sa liwanag. Mula sa mga bundok, lumipat ang kanilang paningin patungo sa arena ng Double Dragon Manor. Ngunit ang komite ng pagtanggap ay hindi man lang natuwa, at binigyan sila ng mapangutyang tingin sa halip na palakpakan. Ang labanan ng pangkat sa pagitan ng Demon Scheming Sect at Heaven Trailing Sect ay hindi kasing tindi ng inaasahan ng mga tao. Sa halip, ito ay ganap na isang panig lamang. At sa utos ni Ethan, ito ay mas nauwi sa isang habulan para sa pagpapahirap at sakit. Hindi, mas tumpak ang isang larong may sakit. Dahil ang mga tao ng Heaven Trailing Sect ay hindi pinatay kundi pinaglaruan. Kung matatawag pa rin itong ganoon, ang laban na ito ay isa lamang pagpapakita ng walang katapusang kakayahan ng Demon Scheming Sect para sa brutalidad at kalupitan. Mas malala pa sana ang mararanasan ng batang Panginoon ng Heaven Trailing Sect na si Owen kung hindi lang dahil sa titulong iyon na nagpoprotekta sa kanya mula sa kamatayan. Hindi naman sa mas maganda ang kinalabasan nito. Nanginginig si Owen, kasama ang suporta ni Elder Chi, na nakatayo sa tapat ng koponan ng Demon Scheming Sect. Ngunit nakayuko pa rin ang kanyang ulo, takot na baguhin ang kanyang karakter mula sa isang labis na mayabang na tao patungo sa kanyang dating anyo ngayon. Hindi niya magawang tingnan man lang ang kanyang mga tagapagpahirap sa mata. Nakita ni Elder Chi ang hitsura ng kanyang batang Panginoon at nagngalit ang kanyang mga ngipin sa puot, nakatitig sa mga demonyong iyon. Parang wala namang pakialam sina Ethan at ang mga kasama nila. Nandito pa rin ang pilit nilang ngiti mula kanina. Sige, kung matapang ka. Sinuyod ng malamig na mga mata ng hukom ang magkabilang panig habang nagsasalita, sa labanang ito ng pangkat sa pagitan ng Demon Scheming Sect at Heaven Trailing Sect. Ang una ay nagpadala ng 10 tao at 10 ang bumalik habang ang huli ay nagpadala ng 10 at isa lamang ang bumalik, isang labanang napanalunan ng lubos na kalamangan. Demon Scheming Sect, gusto mo bang magpatuloy sa paghamon? Ang susunod mong kalaban ay ang pangalawang pwesto sa gitnang tatlong sekta, ang Demon Soul Sect. Tama nga tayo. Biglang nasabi ni Ethan nang hindi man lang nag-iisip. Inaasahan na ni Judge ang ganitong uri ng sagot at nagpatuloy, kung gayon, malaya kang magdesisyon kung ngayon na o pagkatapos ng 3 araw na pahinga. Hindi man lang tayo pinagpawisan. Siyempre, mag-aaway tayo ngayon. Natatawang sabi ni Ethan. Tumango ang hukom at humarap sa Demon Soul Sect. Tatanggapin mo ba ang hamon? Kung hindi, automatiko nitong idedeclare na ang Demon Scheming Sect ang mananalo at ikaw ang talo. Napakurap si Yunfeng habang nag-iisip. Tumigil si Ethan, at tumingin sa kanya ng matagal. Hindi ba't sinabi niyang susuko na siya kanina? Bakit ka nag-aalangan? Tinatanggap namin. Gayunpaman, sa sandaling ito, biglang nagpa siya ang Demon Soul Sect na lumaban. Paglingon kay Ethan, si Yunfeng ay puno ng intensyong lumaban. Ang pinakamahusay na pagpipilian ay hindi lumaban, ngunit mag-iiwan lamang ito sa amin ng pagsisisi. Ngunit huwag mong isipin kahit isang segundo na maaari mo kaming ipahiya tulad ng ginawa mo sa Heaven Trailing Sect. Ang Demon Soul Sect ay puno ng mga demonyong pandigma. Mas gugustuhin pa naming mamatay kaysa mapahiya. Tingnan natin yan. Ngumisi si Woody nang may pag-aalinlangan ngunit pinigilan siya ni Ethan. Tinitigan siya ni Ethan ng matagal at tumango, mabuti, pero dapat ay handa ka. Hindi tayo basta-basta. Hindi namin kailangan ang awa mo. Nakangising sabi ni Yunfeng. Muling lumitaw ang nakakairitang ngiti ni Ethan, at lumingon sa kanyang koponan, ang Demon Soul Sect ay hindi katulad ng Heaven Trailing Sect. Hindi sila mag-aalangan sa takot. Hindi natin sila maaaring pakialaman at seryosohin. Pero dalawa lang ang ethereal stage expert nila. Bakit ang seryoso mo naman? Tumigil si Locke at binigyan ng kalaban ng kakaibang titig. Ngumiti si Ethan, tingnan mo ang kanilang mga mata, at makikita mong nakipagkasundo na sila sa kamatayan. Maaaring gusto mong magsaya, ngunit seryoso sila. Hindi nila ito hahayaang mangyari sa iyo.
Kaya naman mas mabuting harapin sila ng harapan at bigyan sila ng nararapat na respeto. Dumating sila sa pagtitipon na may lubos na kamalayan na maaaring hindi na sila bumalik at handa silang gawin ang lahat kung babalik sila. Ang tunay na diwa ng isang magsasaka. Hindi sila katulad ng pagsipa sa mga walang kwentang tao. Kailangan nating kumilos ayon sa ating mga kalaban, ang ilan ay dapat paglaruan habang ang iba ay dapat respetuhin. Gulat na lumingon ang grupo sa direksyon ng Demon Soul Sect. Totoo nga, kahit na nasa antas sila ng Heaven Trailing Sect, determinado silang tapusin ang laban na ito, sa anumang paraan. Sa kabila ng nasaksihan kung paano nila sinira ang Heaven Trailing Sect, hindi pa rin sila nagpakita ng takot. Kailangan talaga silang seryosohin. Huminga ng malalim si Locke Kane at tumango. Seryoso ang kanyang mukha. Habang nakatingin sa kanila, bigla silang naalala ang kanilang mga sarili mula noon. Kung hindi dahil sa paglakas ni Ethan, malamang ay nasa antas na sila ng Demon Soul Sect at maisasayang lamang ang kanilang maliit na buhay sa Double Dragon Gathering na ito. Bamantong hininga silang lahat dahil sa pagdadalamati. Lumingon ang hukom mula sa isang pangkat patungo sa isa pa. Mga disipulo, pumasok kayo sa Sumero Dimension. Magsisimula na ang pangalawang hamon ng gitnang tatlong sekta. Pinangunahan ni Ethan ang kanyang koponan patungo sa tarangkahan. Sumunod din si Yunfeng. Sinadya man o hindi, huminto si Ethan para mahabol ang koponan ni Yunfeng. Kasabay noon, magkasabay na naglakad ang dalawa, sabay na pumasok sa lambak. Talagang may karisma ang ugok, hindi naman laging isang bastos na halimaw. Hindi mapigil ang mapangiti ni Xander. Nanginig ang mga mata ni Moyan sa gilid, at napilitan siyang tumango. Tunay nga, ang Demon Scheming Sect ay nasa tugatog na ng kanyang kapangyarihan, at dapat ay maging mapangahas at mabangis siya. Ngunit nang makapasok siya sa lambak, pinili niyang hintayin na makahabol si Yunfeng at sabay na pumasok. Ito ay isang tanda ng paggalang. Totoo iyan. Respetuhin mo ako, at gagawin ko rin iyon. Insultuhan mo ako, at pagbabayaran kita ng libo-libong beses. Para sa akin, ang katotohanan siya ang nagtulak sa Demon Scheming Sect na patayin ang Heaven Trailing Sect ay katwiran. Ngunit ang nakita lang natin sa labanang iyon ay ang kalupitan ng Demon Scheming Sect at hindi ang kayabangan ng Heaven Trailing Sect. Kaya naman tinawag nating mga tulisan ang mga tauhan ng Demon Scheming Sect. Kaya naman napunta sa amin ang masamang pangalan ng mga Demon Cultivator, hahaha, napakasamang mundo. Habang nakatingin sa kanya, tumango si Moyan, sino ang mag-aakala na malalaman ng isang matuwid na disipulo ang paghihirap naming mga demonyong tagapagtatanim. Hahaha, dahil isa akong matuwid na cultivator kaya kailangan kong magkaroon ng pagpaparaya. Ang mga demonyong cultivator ay paranoid ngunit hindi naman kinakailangang mali. Hindi ako magkakaroon ng diskriminasyon. Tumawa si Xander at sinabi kay Moyan, siya nga pala, hindi naman sa tingin ko ganoon kadimakatuwiran itong si Ethan. Iba lang ang kinikilos niya depende sa tao at sitwasyon, at medyo malupit din. Sabi mo muntik ka na niyang mapatay. Paano mo siya nagawang maines? Sige. Wala kang pakialam. Namula si Moyan at inilihis ang kanyang ulo. Natawa si Xander sa reaksyon niya. Gustong-gusto ng mga demonyong tagapagsaka ang gumawa ng eksena, makitid ang isip, at dapat makuha ang gusto nila. Kaya naman kapag nagkita silang dalawa, lumilipad ang mga kislap. Hi! Habang ang mga matuwid na tagapagsaka ay mahilig magsuot ng maskara ng pagkukunwari. Dapat ay maging maayos ang lahat, di ba? Umiling si Xander sa naisip niya. Ang mga demonyo ay prangka at magagalitin, samantalang ang mga matuwid ay peke at kalmado. Ngunit sino ang makapagsasabi kung sino ang demonyo at kung sino ang makatarungan? Samantala, nang pumasok ang dalawang koponan sa lambak, tumayo sila ng magkaharap. Tumalon si Ethan at lumapag sa likuran ng kanyang koponan. Kumunat ang noo ni Yunfeng at ng iba pa. Ngumiti naman si Ethan, uulitin ko, sino ang makakapantay sa akin? Lagpasan mo silang lahat. Pagkatapos ay maaari mo na akong harapin. Kumunat ang noo ni Yunfeng, at tinitigan niya si Ethan ng may galit. 665. Kakaiba yan. Bakit ba bumalik pa sa dati niyang mga panlilinlang ang ugok at ayaw pang lumaban ngayon? Naguguluhan ang panig ni Xander habang pinapanood nila si Ethan.
Hindi ba't palagi niyang tinatrato ng may respeto ang Demon Soul Sect? Bakit ang pag-arte? Bakit ang pagpapakita ng kontrabida? Dahil hindi siya lumaban sa isang labanan ng koponan, malinaw na minamaliit at hinahamak niya sila. Ang kanyang ginawa ay isang malakas at malamig na sampal sa mukha ng koponan ni Yunfeng. Kung hindi na lang sasamahan ang sampal, bakit pa nila binabawi ang kanilang pag-asa ngayon lang para matamba ulit? Ano ba ang iniisip ng gago na yon? Hindi nila kailanman mahulaan na hindi naman pala ayaw lumaban ni Ethan. Ito ay dahil hindi niya kaya. Nasaktan ang kanyang kanang kamay dahil sa maikling pakikipagtagpo sa sagradong espada. Kung sakaling may malas na nailantad niya ito, makikita ito ng mga Exalted Double Dragon, at siya ay mamamatay. Kung tungkol naman sa kanyang kaliwa, hindi ito ganoon kalakas. Ang pagpabor sa kanyang mahinang kaliwa sa halip na sa malakas na kanan ay magdudulot ng parehong hinala. Kaya ang pinakamahusay na paraan para maiwasan ang lahat ng ito ay ang magpasikat at lumayo dito. Kung sumuko lang ang Demon Soul Sect at hinayaan akong labanan si Welton ng Sword God Sect ng diretso, dahil sa lakas niya nakahalin tulad ng isang Superior 3 Sects Disciple, babagay ito sa plano ko. Kung gayon, hindi ko na kailangang magtago kahit kanino at hindi na ako magiging masyadong pasibo. Pero ano ba ang biglang pumasok sa Demon Soul Sect? Kahit hinahangaan ko ang kanilang lakas ng loob, masyado lang silang mahina. Hindi ko ito pwedeng pekain sa mga mahihinang ito. Mapapansin lang nila ito. Ang tanging pagpipilian ay ang manatiling tahimik. Kinamot ang ilong at bumaantong hininga si Ethan. Nasaksihan ni Yunfeng ang kanyang ginawa at nagngingit-ngit sa galit, nagngangalit ang kanyang mga ngipin sa puot. Ano ba ang ibig sabihin nito? Napapahiya mo kami, pero kailangan mo pa bang gawin yun sa harap ng lahat? Hindi mo man lang ba kami bibigyan ng ilang galaw? Dahil napaka-student mo, bakit ang respeto mo kanina na naglalakad ng magkatabi? Pinaglalaruan mo ba kami? Tinitigan ng masama ni Yunfeng at sinabing, Ethan, papaawayin kita. Humph, para makalaban sa ating Stuart Kindstone, kailangan mo muna akong daanan. Hinarang ni Chanlong si Yunfeng. Labanan ito ng pangkat pero hindi namin sasamantalahin ang kahinaan mo at maglalaban kami ng mag-isa. Kung kaya mong talunin ang 6 nating ethereal stage experts, walang makakapigil sa iyo sa pakikipaglaban kay Stuart Kindstone. Ano, isang round robin ng isa laban sa 6. Nagmura si Third Young Master Han, wala kang kahihiyan. Ang kapatid ko ay nasa ikalawang patong ng ethereal stage, habang 3 lang kayo ang nasa ikatlong patong. Bakit hindi mo siya utusan na tumigil para matalo mo siya? Tumahimik ka, kapatid. Pinutol ni Yunfeng ang sigaw ng ikatlong Young Master na si Han, kung ito ay isang labanan ng koponan, na may 2 eksperto sa ethereal stage lamang, maaari nilang pahintulutan ang 2 sa kanila na pigilan tayo habang ang iba ay papatayin ang ating mga kasamahan sa koponan. Pagkatapos ay magiging 6 laban sa 2. Gaano katagal sa tingin mo tayo magtatagal? Tumigil sandali si Third Young Master Han, saka bumaantong hininga ng malalim. Kumunat ang noo ni Yunfeng at sinabing, kaya pala mukhang isa laban sa 6 ang round robin na ito. Hindi kailanman magiging isa laban sa isa ang laban. Pabor ito sa atin. Tanggap ko na. Magaling, kung gayon tara na. Naglakad pasulong si Chanlong. Habang nakatingin kay Ethan mula sa kabila, nanliit ang mga mata ni Yunfeng. Nanginginig ang kanyang katawan, at kasabay ng isang umuungal na ungol, isang asul na leon na may pakpak na daan-daang metro ang taas ang lumitaw sa isang kislap ng liwanag. Kasabay ng paglitaw nito, biglang bumaba ang temperatura, at nabuo ang isang malakas na hangin na nagpalamig sa iyo hanggang buto. Sumigaw ang karamihan. Iyan ba ang kaluluwa ni Yunfeng? Kaagad, kumulo ang hiyawan ng mga manunood. Alam ng lahat na ang kaluluwa ang pinakamalakas na sandata ng isang ethereal stage expert, pati na rin ang kahinaan nito. Kaya't maliban na lang kung wala silang pagpipilian, ang laban ay hanggang kamatayan, o kung hindi sila natatakot sa matinding pinsala, hindi ito gagawin ng karaniwang tao. Dahil kung natapos na ang kaluluwa, tapos ka na rin. Kaya kahit sa gitnang 3 sekta, hindi pa nakikita ng mga manunood ang mga eksperto sa ethereal stage na kinukuha ang kanilang mga kaluluwa.
Kahit na sinasaktan si Owen mula sa lahat ng dako, mas gugustuhin pa niyang selyohan ang kanyang cultivation kaysa ipakita ang kanyang kaluluwa sa takot na madurage ito. Walang nag-akala na sa ikalawang yugto ng hamon ng gitnang tatlong sekta, ilalabas na ni Yunfeng ang kanyang kaluluwa sa simula pa lang. Handa na siyang gawin ang lahat. Kuya! Sigaw ng kanyang mga nakababatang kapatid sa takot. Kumaway si Yunfeng sa kanila na huwag mag-alala, matigas ang mukha, lahat sila ay malalakas na kalaban. Kailangan kong gawin ang lahat mula sa simula, o kung tatagal ang oras, magiging kalaban ko ito. Hahaha, napakatapang mo naman, pinakamatandang batang Panginoon ng Demon Soul Sect. Kung gayon, hayaan mo akong samahan ka kasama ang sarili kong kaluluwa. Tumawa si Chanlong at pakiramdam niya ay nakatagpo siya ng isang kamag-anak na espiritu. Nanginig ang kanyang katawan, at may lumabas na dilaw na liwanag mula sa kanya. Sa isang iglap, isang malaking selyo na 60 metro ang taas ang lumitaw sa itaas, na nagbigay ng isang nakakapangilabot na pakiramdam. Nanginig ang noo ni Xander, at sumigaw siya, isa pala itong bihirang makitang kaluluwa ng kagamitan, ang selyo ng pag-aalsa. Tama. Ang mga kaluluwa ay karaniwang nahahati sa mga kaluluwang halimaw, mga kaluluwang elemental, at mga kaluluwang domain. Tungkol naman sa kaluluwang kagamitang ito, kahit na bihira, ito ay nasa parehong antas ng kaluluwang halimaw. At ang kaluluwa ni Yunfeng ay ang ascending Howling Lion. Nang mapait na lamig at matinding yin, ang kabaligtaran ng matinding yang ng selyo. Kaya naman ang laban ay mapapasya sa lakas ng kanilang mga kaluluwa. Tumanggaw si Moyan habang nag-aanalisa. Tumingin si Lazaro mula sa gilid, naiinip. Panalo ito ni Yunfeng. Bakit? Gulat na lumingon ang dalawa sa kanya. Dahil sa kanilang katwiran, dapat si Chanlong ang manalo dahil siya ang may mas mataas na cultivation. Napabuntong hininga si Lazaro dahil itinaya niya ang buhay niya. Boom! Ang malakas na tunog ay dumating pagkatapos ni Lazaro. Ang pataas na Howling Lion at ang Seal of Upheaval ay naglaban sa isang nakakatakot na dagandong. Gayunpaman, sa maikling pag-uusap na iyon, ang Seal of Upheaval ay may 5 marka ng kuko, na may yelong kumakalat sa paligid nito. Paf! Paf! Nanginig si Chanlong sa buong katawan at dumura ng dugo. Kasabay nito, binawi niya ang kanyang kaluluwa. Ikinuyom niya ang kanyang mga kamay bilang paghanga. Respeto. Masyado kang mabait. Gumanti si Yunfeng sa kanyang ginawa kahit basang-basa ang kanyang noo. Dapat ba itong maging tagumpay niya? Sa katunayan, siya ang mas nasaktan sa kanilang dalawa. Nanginig ang kilay ni Ethan, at hinangaan niya si Yunfeng. Napaka-agresibo talaga ng batang yan. Ibang-iba siya sa mga peking batang amo mula sa mga sekta at isinakripisyo pa niya ang buhay niya sa unang pag-atake. Malaki ang naging papel ng pagpapalaki niya rito. Kahanga-hanga ang Demon Soul Sect. Nanginig din ang noo ni Xander, paano magkakaroon ng ganitong laban sa panahon ngayon? Gaya ng sabi ng mga ninuno, ang kapalaluan ay nauuna bago ang pagkahulog. Kahit sa isang buhay kamatayang pakikibaka, ang isa ay nagpipigil ng kaunting enerhiya kung sakali, upang baguhin ang takbo ng sitwasyon at manalo o makatakas. Ngunit ang lalaking ito ay naglaan ng lahat ng kanyang makakaya at higit pa, na pumutol sa lahat ng kanyang landas. Kung hindi niya nagawang talunin ang kanyang kalaban sa unang suntok, patay na sana siya ngayon. Ang lalaking iyon ay walang awa. Isinasapanganib niya ang buhay niya para lang sa pagkakataong makalaban siya. Paano niyo siya maiintindihan? Nanunuya si Lazaro, kailangan niyang lumaban ng 6 na tao kahit sa isang round. Kahit na manalo siya, mapapagod pa rin siya hanggang sa mamatay. Ang tanging paraan para makatipid ng enerhiya ay ang lumabas ng buong lakas. Bagamat ibinuwis niya ang kanyang buhay sa bawat palitan ng laban, ang kanyang kalaban ay walang lakas ng loob na harapin siya. Dahil dito, may puwang siya para manalo at mapanatili ang kanyang lakas. Ngunit kahit na ganoon, hindi masasabi kung gaano karaming enerhiya ang natitira sa kanya sa huli. Siya nga pala, Moyan, sabi mo gusto mong makipag-sparring sa nakatatandang kapatid. Pero mayroon ka bang lakas ng loob at uhaw tulad niya? Tanong ni Lazaro kay Moyan. Nanginig ang noo ni Moyan habang pinapanood ang susunod na laban. Sa pagkakataong ito, lumabas si Lian Bai para lamang matalo sa isang suntok. Ngunit kahit nakita niyang hinihingal si Yunfeng, umiling si Moyan ng walang paghanga sa lalaki.
Ang lalaking ito ay lubog sa paglilinang. Hindi ba't ang landas ng demonyo ay naglalaman din ng obsesyon? Ito ang landas na kanyang tinatahak. Huff! Kahit 2 beses lang siyang nakatama sa lambak, humihingal ng malalim si Yunpeng, basang-basa ng pawis ang kanyang ulo. Nagmadaling lumapit ang mga kapatid niya para tulungan siya. Kuya, ayos ka lang ba? Kalimutan na lang natin iyon. Pinahihirapan ka nila at pinaglalaroan ka. Sa ugali mo ngayon, ano pa ang saysay ng pagkatalo mo sa kanilang 6 kung hindi mo man lang kayang tumayo? Walang saysay ito. Bahagyang kumunat ang kanyang mga kilay at dahan-daang tumingin kay Ethan, para lamang makita ang seryoso nitong mukha at walang ekspresyong itsura. Para bang minamaliit siya nito. Walang silbi ang sumugal kahit alam mong mabibigo. Ngunit nang maisip niya ang mga salita ni Welten, ang paglilinang na iyon ay nangangahulugan ng pagsalansang sa natural na kaayusan. Kung mawawala sa kanya ang pagkakataong ito na labanan ang pinakamalakas, magsisisi siya sa natitirang mga araw niya. Muling itinuwid ni Yunpeng ang kanyang likod at huminga ng malalim habang nakatitig kay Ethan. Kahit hindi mo ako ilagay sa iyong mga mata, ang akin ay palaging nasa iyo. Ang aking cultivation ay hindi titigil. Oo, ganoon nga, malademonyo at batang Panginoon. Nagsalita si Welten habang nasaksihan ang mga laban. Ang laban na ito ay hindi para talunin siya kundi para patunayan na wala kang kinatatakutan na hamon. Ito lang ang paraan para mas lalo kang makalayo. Si Troy, sa tabi niya, ay tumingin kay Yunpeng at pagkatapos ay kay Ethan. Tumango siya. Tulad noong itinakda niya si Ethan bilang karibal niya, hindi ito para malampasan siya mismo, kundi para sa sarili niya na huwag tumigil sa pagtulong. Salamat po at sinamahan ninyo ako, ingat lagi mga master.